Ang una mong ginawa matapos maging kataas-taasang Demon Emperor ay magtago ng pagkakakilanlan at pakasalan si Emperatrice Ruyan. Ngunit sa mismong gabing iyon, nagising mo ang sistemang diborsyo. Basta magdiborsyo ka, kalahati ng iyong kapangyarihan ay mapupunta sa kanya. Pero makakatanggap ka ng 10,000 ulit na balik at magiging walang kapantay sa buong mundo. Ngunit hindi alam ng sistema na sawa ka na sa pagpatay. At ngayon ay iniisip mo na lang ang magkaroon ng simpleng buhay. Lumipas ang 1,000 taon. Nang ikaw ay masaya at buo kasama ang iyong 2 anak na babae at 1 anak na lalaki, hindi mo inasahan na sa araw ng pag-akyat ng iyong asawa sa trono, magtatanong siya sa publiko na makipaghiwalay sa iyo. Bigyan mo ako ng dahilan. Pasensya na, ito ang aking pagkakamali. Ngayon, ako ay nagising sa purong estado. Kung nais mong maging mas malakas, kailangan mong piliin na putulin ang iway. Matapos sabihin iyon, isinara ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata. Hindi makatingin sa iyo. Sa narinig, ikaw ay nakaramdam ng labis na katawa-tawa. Ang lakas at ikaw ay may anak. Ang pinili ng asawa ay ang tunay na kakayahan. Sa oras na ito, biglang seryosong pinagmamadali ni Lin Qingsui, ang guro ni Liu Ruyan. Ruyan, hindi ka na pwedeng mag-aksaya ng oras. Malapit mo nang makamit ang kapangyarihan ng emperador. Kung may maapektuhan, baka hindi mo na maabot ang rurok sa hinaharap. Hindi pa tapos magsalita, biglang naramdaman ni Lin Qingsui ang isang nakakatakot na hangaring pumatay, na nakatuon sa kanya. Mabilis siyang lumingon sa taong nagdulot sa kanya ng matinding takot. At laking gulat niya, ikaw pala ang taong iyon kahit hindi ka pa umaabot sa antas ng emperador. Sa mga sandaling iyon, agad na nagsalita si Liu Ruyan sa pakiusap na tinig. Pakiusap na. Dahil sa mga taon ng ating relasyon, bigyan mo ako ng kalayaan. Ikaw na parang si Liu Ruyan. Bigla mong ginamit ang kapangyarihan ng emperador upang kumonekta kay Liu Ruyan. Sa loob ng aking isip, tanungin mo ako kung may pumipilit sa iyo. Ito na ang huli mong pakikibaka. Si Liu Ruyan ay labis na nagulat. Nakaabot na siya sa antas ng dakilang emperador. Kailangan ng isang tao na mas malakas ng maraming beses sa kanya upang sa pilitang maipasa ang kanyang kaisipan sa kanyang isip. Tumingin si Liu Ruyan sa kanyang asawa, na may hindi kapani-paniwalang mga mata. Ngunit sa susunod na sandali, muli siyang nagpatatag ng kanyang tingin. Walang anuman. Ang iyong mga mata ay naging sobrang malamig. Naway magtagumpay ka sa hinaharap. Pagkatapos ay inilabas mo ang iyong braso. Ang tanda ng langit sa oras ng pagkakasal ng dalawa. Biglang sumabog. Dito, biglang nagbigay ng abiso ang sistema, binabati ang may-ari sa matagumpay na diborsyo. Sama-sama silang nag-aral. Ang kakayahan ni Liu Ruyan ay halos maaring baliwalain. Agad na nahati ang kakayahan ng host ng halos kalahati. Sa isang kisap mata, nawala ang kalahati ng iyong kakayahan. At ang kakayahan ni Liu Ruyan ay direktang umakyat mula sa bagong pasok sa antas ng emperador. Sa ikatlong sub-antasyang antas ng emperador, nakita ni Lin Qingsui ito, at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang galing nito, parang milagro talaga. Hahaha, talagang kailangang putulin ang lahat ng pagnanasa para maging emperador ng kadalisayan. Tama lang talaga ang pakikipaghiwalay na ito. Matagumpay na naibalik ng sistema ang milyon-milyong beses ng lakas. Pero dahil milyon-milyong beses ng kalahati ng lakas ng host, masyadong nakakatakot ito. Pansamantalang itatago muna ng sistema sa isipan ng host. Gagamitin mo lang kung gaano ang kailangan mo. Gamitin mo lang ito kahit kailan mo gusto. Paalala, sa panahon ngayon, hindi mo kayang ilabas lahat ng lakas mo ng sabay-sabay. Kung hindi, guguho ang mundo. Kaya mag-ingat ka kapag gagamitin mo ito. Baka aksidente mong mapuksa ang lahat ng tao sa mundo. Tinitignan mo ang abiso ng sistema. Pero hindi ka talaga matuwa. Dahil sa sandaling ito, ang tatlong bata ay umiiyak na umiiyak. Tahimik na tahimik. Tatay, ayaw ko ng paghihiwalay nyo. Dahan-dahan mong hinahaplos ang noo ng iyong bunsong anak na babae. Miyaw-miyaw, huwag kang umiyak. Huwag mag-alala, mahal ka ng tatay magpakailanman. Sa ngayon, kailangan mong ibigay ang lahat ng lambing sa mga bata. At sa oras na ito, alam ni Liu Ruyan na ang trono ay nangangailangan ng pagputol sa ugnayang lalaki at babae. Kailangan niyang ipaglaban ang mga bata. Mga anak, tinanong ko na kayo dati. Nagdesisyon na ba kayo kung susunod kayo sa inyong ina o sa inyong ama? Si Lu Zixuan ay matagal nang nakapulupot ang mga kamao. Nakikita ang mga batang ito na walang reaksyon. Si Lin Qingsui ay kumuha ng isang espada at isang talim. Zenran Zixuan. Itong dalawang pambihirang sandata ay inihanda ng inyong ina para sa inyo ng maaga. Dito kayo. Ang mga sandatang ito ay para sa inyo. Sumunod kayo sa inyong ina. Sa inyong talento at kakayahan. At sa mga yaman ng inyong ina. Siya ay tiyak na makakapaghari. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng reaksyon si Lu Zengran na patuloy na nakayuko. Pagkatapos, bigla siyang lumuhod. Tatay, patawad po. Gusto kong sumama kay inang. Wala kang magawa kundi dahan-dahang ilagay ang iyong kamay sa ulo ng anak. Simula ngayon, hindi na kita kayang pangasiwaan. Makinig ka ng mabuti sa sinasabi ng iyong ina. Mag-aral ka ng mabuti. Agad siyang tumayo at naglakad patungo kay Liu Ruyan. Nang makarating siya sa tabi ni Liu Ruyan, agad na ibinigay ni Lin Qingsui ang pambihirang espada. Kay Lu Zengran, masayang tiningnan ni Lu Zengran ang espada sa kanyang kamay. Parang nakuha ang pinakamagandang regalo. Sa oras na ito, si Lin Qingsui ay tumingin kay Lu Zixuan nang may pagmamalaki sa mukha. Zixuan, halika na rin dito. Ang espada na ito ay para sa iyo. Nang marinig ito, nanatiling mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Lu Zixuan. Pagkatapos, matatag siyang naglakad papunta roon. Ngunit pagdating sa harap ni Liu Ruyan, mahigpit niyang tiningnan ang kanyang ina. Mas matinding sinulyap ang kanyang kapatid na hindi nagtagumpay. Pagkatapos ay humarap siya sa iyo. Tatay, palaging susuportahan ka ng anak na babae. Tumingin ka sa panganay na anak na babae. Ang malamig na puso ay biglang nagkaroon ng init. Zixuan, sigurado ka ba?
Sa harap ng tanong ng ina, pinili ni Lu Zixuan na manahimik. Zixuan, bata ka pa. Hindi mo pa alam kung gaano ito kaseryoso. Dapat mong isipin ang kinabukasan mo. Sumama ka sa iyong ama. Habang buhay kang walang pag-asa maging emperador. Kahit hindi ko kailangan ang tulong niyo. Kaya kong abutin ang antas ng emperador sa sarili kong pagsisikap. Habang sinusubukan ni Lu Zengran na payuhan ang kanyang kapatid na babae. Huwag kang padalos-dalos. Diretsong pinutol ni Lu Zixuan ang salita ng kapatid niya. Tumahimik ka. Kapag nagsalita ka pa. Mula ngayon, wala na akong kapatid na tulad mo. Ngayon, malinaw na malinaw kay Lu Zixuan. Na kumpara sa kanyang ina na palaging abala sa pag-ensayo. Ang pagmamahal ng kanilang ama sa kanila ay tunay na walang kapantay. Bagamat pinababa ni Lu Zixuan ang ulo ni Lu Zengran. Sa kanyang ginawa. Sa loob-loob niya. Naramdaman pa rin niyang masyadong padalos-dalos ang kanyang kapatid na babae. Kung wala ang mga yaman ng kanilang ina, nagsasalita silang lahat ng lihim. Ngayon, biglang umangat si Liu Ruyan sa huli ng dakilang emperador. Ang ganitong talento at lakas ay nakatakdang maging isa sa pinakamataas na nilalang sa Xiangsu. Ang hindi sumama kay Liu Ruyan ay magiging pinakamaling desisyon sa kanyang buhay. At nakita ni Liu Ruyan na nakapagpasya na ang kanyang panganay na anak na babae. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang bunso. Miao Miao, ikaw. Si Miao Miao ay mahigpit na humawak sa iyong kamay. Ang nanay ay isang masamang tao. Hindi na kita kakausapin. Tumingin si Liu Ruyan kay Lu Miao Miao. Ang kanyang mga mata ay puno ng komplikadong damdamin. Miao Miao, lumapit ka rito sa iyong ina. Pagkatapos ay maghahanap kami ng mga makapangyarihang tao na kilala sa kanilang kakayahan sa pagluluto. Na araw-araw ay gagawa ng masasarap na mga pastry at pagkain para sa iyo. Ikaw, masamang tao. Huwag kang makipag-usap sa akin. Tatay, umalis na tayo. Ayaw kong nandito. Sa oras na ito, tinitingnan ang malungkot na anyo ng kanyang anak na babae. Miao Miao, matulog ka muna. Makikipag-usap lang si tatay sa kanila at dadalhin ka na. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Si Lu Miao Miao ay natulog na habang yakap ka. Matapos iwanan si Miao Miao sa pangangalaga ng panganay. Dahil sa kawalang interes, lumapit ka kay Liu Ruyan. Naalala ang sandali ng paghihiwalay. Panandalian mong hindi makita ang direksyon ng iyong kinabukasan. Pero nang matatag na sumunod sa iyo ang dalawang anak mong babae, isang bagong landas ang muling lumitaw sa harap mo. Napakalakas ng kapangyarihan ng Emperor Realm. Sana balang araw ay mas malakas ka pa kaysa sa dalawang anak mong babae. Hindi ka nagsalita ng mas masamang salita. Sa huli, minahal mo rin ng tapat ang babaeng ito. Ngunit sa susunod na sandali, diretso mong hinawakan ang leg ni Lin Qingsu. Ginamit mo ang iba't ibang bagay para linlangin ang aking anak. Kung hindi dahil sa respeto ko sa iyo bilang guro niya at sa bata, patay ka na dito. Matapos mong itapon siya na parang basura, tumingin ka sa iyong anak. Wala na ang tatay. Alagaan mo ang sarili mo. Sa huli, dumating ka ulit. Sa harap ng hipag mo at ni Hihong, ang matagal mo ng kaibigan. Sa pag-alis kong ito, baka hindi na ako makakabalik. Kaya dito muna ako magpapaalam. Sa mga oras na ito, si Hickson, punong-puno ng pagkakahiya sa iyo. Dahil sa dalawang pambihirang sandata na inilabas ni Lin Qingsu kanina. Talagang galing ito sa kanya. King An, ayaw ko ring magtagal dito. Sama-sama na tayong umalis. Hindi, hilaw. Pupunta ako sa mundo ng mga demonyo. Galing ako sa mundo ng mga demonyo. Magtulungan tayong makipag-ugnayan sa hinaharap. Kung gusto mong makita ako, pumunta ka sa mundo ng mga demonyo. Magpapadala ako ng tao para sunduin ka. Sige, paalam na. Pagkatapos ay bigla kang lumipad pataas. Sa sandaling ito, hindi mo na itinago ang iyong lakas at enerhiya. Pagkatapos, kasama ang dalawang anak mong babae, lumipad kayo papalayo sa kalangitan. Ang lahat ng naroroon ay namangha sa tagpong ito. Isa siyang tao mula sa Demon Realm. At nasa rurok pa ng kapangyarihan ng emperador. Sa loob ng napakaraming taon natin sa Xiangsu, wala man lang nakatuklas. Liu Ruyan ay napalaking ang magagandang mata. Hindi niya akalaing nalinlang siya ng ganito katagal. Si Ruyan pala ay mula sa Demon Domain. Tama lang ang ginawa mong pakikipaghiwalay. Siguradong nang makita kanyang umabot sa huling yugto ng Emperor Realm, lubos siyang nasaktan sa loob. Kapag naabot mo ang rurok ng Emperor Realm, sigurado akong kayang-kaya mong talunin siya. Tumango si Liu Ruyan. Ngayon, ang talento ko, mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na Demon Emperor ng Demon Domain sa loob ng milyong taon. Hindi rin naman ako nalalayo. Pagkalipas ng kalahating oras, kasama mo ang dalawang anak mong babae. Narating na natin ang hangganan ng Xiangsu at Demonic Realm. Zixuan, Miao Miao. Sa unahan ay ang Demonic Realm na. Natatakot ba kayo? Basta kasama si Papa. Kahit saan tayo pumunta, hindi kami natatakot. Tama, hindi rin natatakot si Miao Miao. Dahil doon, masayang hinaplos mo ang ulo ng dalawang anak mong babae. Talagang hindi kailangang matakot. Dahil ako, ang inyong ama. Matagal nang walang kapantay. Tatay, sigurado ka bang talagang walang kapantay ka na? Hindi mo ba tinuro sa amin na laging may mas magaling sa tao? At may mas mataas sa langit? Hindi ba't hindi dapat maging mayabang? Tama, hindi talaga kayo dapat maging mayabang. Ngunit ako, ang inyong ama, ay isang eksepsyon. Dahil ako ang nasa isip ng lahat bilang isang napakagandang tao. Nang marinig ito, si Lu Zixuan ay napatawa at tinakpan ang kanyang bibig. Tatay, napakawalang hiya mo. Haha, may katotohanan ang sinasabi ng tatay. Pero hindi masyado, ha? Tumingin siya sa kanyang dalawang anak na babae na masayang nakangiti. Ang mga ulap sa kanyang puso ay nawala. Sige, umalis na tayo. Dad, dadalhin ko kayo sa mundo ng mga demonyo para mag-enjoy. Tay, marami bang masasarap na pagkain doon sa mundo ng mga demonyo? Marami, masarap ang mga pagkain doon. Kilala ko ang isang matandang demonyo. Ang galing niyang magluto. Pero bago tayo pumunta, may dadalhin muna akong lugar sa inyo.
Pagkalipas ng sandali, dinala mo muna ang dalawang anak mong babae. Sa isang malalim na lugar sa ilalim ng lupa. Itay, anong lugar ito? Ito ang aking dating taguan ng kayamanan sa mundo ng demonyo. Di ba kanina lang ay nakuha natin ang isang pambihirang espada? Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang dati kong mga sandata. Pagkasabi nito, sumigaw ka ng malakas sa paligid. Si Xiaohui, saan ka na napunta? Sinabi kong dito ka lang magbantay. Matagal na akong nandito. Wala akong nakitang anino mo. Sa huli, may binanggit kang isang incantation. Sa susunod na sandali, isang mahabang espada at isang set ng itim na armor ang lumabas mula sa magma. Itong kasuotang ito ay ang iyong dating kasuotan ng dugot pagpatay na minsang naghari sa daigdig ng demonyo. Panahon na para muling makita niyo ang liwanag. Sa susunod na saglit, kumislap ang espada at napunta ito sa iyong mga kamay. Ang pambihirang espadang ito, Zixuan, ay tinatawag na siyam na daigdig na pumapatay ng mga immortal. Mas gusto kong tawagin ito sa orihinal nitong pangalan damo na nagdadala ng lungkot. Ngayong araw, ibinibigay ko sa iyo ang espadang ito, anak. Pagkatapos ay sinabi mo sa espada, si Cao Jianqiu, ito ang aking mahal na anak na babae. Mula ngayon, kailangan mong tulungan ang aking anak na babae, naiintindihan. Nanginig ang espada. Parang sumagot ito. Pagkatapos ay inutusan mo si Lu Zixuan na kunin ang espada. Hindi masyadong mahalaga ang espadang ito. Hindi ko ito kayang gawin. At sa ngayon, ang aking kakayahan ay hindi sapat para sa espada na ito. Nabigla siya dahil ang aura ng espadang ito ay higit na mas malakas ng libu-libong beses kaysa sa walang kapantay na espada ng kanyang kapatid. Zixuan, hindi mo kailangang mag-alala. Bilang anak ko, dumadaloy sa iyo ang aking dugo. Walang bagay sa mundong ito na hindi mo kayang makuha. Tanging mga bagay lamang na hindi mo gusto. Tumawa si Lu Zixuan. Tatay, bagamat ang pagsasalita mo ay napaka-cool, parang nakakatawa pa rin ito sa akin. Anong nangyari? Kailangan mong masanay dito mula ngayon. Pagdating natin sa mundo ng demonyo, baka kailangan kong baguhin ang itsura ko, anak. Dahil mas mabagsik dito. Hindi tulad sa mundo ng mga immortal na may mga kaugaliang panlipunan. Dito, ang sinumang may pinakamalakas na kamao, siya ang hari. Kaya kailangan kitang bigyan ng ilang bagay. Sabihin mo, diretso mong inilagay ang espada sa kamay ng panganay na anak na babae. Pagkatapos ay tumingin ka naman sa iyong bunsong anak na si Lu Miao Miao. Miao Miao, may magandang bagay din si tatay para sa iyo. Biglang lumiit ng mabilis ang armor. Lumapit ito kay Miao Miao. Para kay Miao Miao ba ito? Ang pangit naman tingnan. Nang marinig ng armor ang salitang pangit, bigla itong nanginig. Hindi mo napigilan ang tumawa ng kaunti. Narinig mo ba ang bloodlust armor? Ayaw ng anak kong babae sa hitsura mo ngayon. Magbago ka ng kaunti. Maging hitsura na gusto ng mga bata. Sa susunod na sandali, ang bloodlust armor na naglalabas ng itim na usok ay biglang naging kulay rosas na baluti. Agad na nahulog si Lu Miao Miao sa kanyang alindog. Diretso mong binigyan ng thumbs up ang bloodlust armor. Ngayon, gusto na ba ni Miao Miao ito? Sobrang gusto ko. Ayos lang kung gusto mo. Ngayon, bigyan mo ito ng bagong pangalan. Maaari mo pa itong kausapin sa hinaharap. Maaari mo itong gawing anumang kulay. Maaari mo rin itong gawing invisible. Pwede itong lumaki o lumit. Wow, ang saya naman ito. Sige, mag-isip ako ng pangalan. Nakatingin ito habang kinakagat ang daliri. Matapos mag-isip ng kaunti. Nakapag-isip na, tatawagin itong Donut. Pagkatapos ng sinabi, umiyak na ng malungkot ang Bludged Battle Gear. Nakita ito. Agad mong pinatong ang isang kamay sa dugo ng labanan. Pagkatapos mo, tatawagin na itong Donut. Sa susunod na sandali, agad na umiti ang dugo ng labanan. Miao Miao, tingnan mo, gustong-gusto niya ang pangalang ito. Mukhang nga. Tahimik si Lu Zixuan sa pagkakataong iyon. Pagkatapos, kinuha mo mula sa lava ang iba't ibang magagamit na magic crystal para sa pag-ensayo. Nang paalis ka na, iniisip mo pa rin kung saan napunta si Xiaohei. Noong una, pinabantayan mo talaga siya rito. Dati pa nga, gusto mo sanang ipabantay kay Xiaohei ang dalawang anak mo. Pagkalabas mo mula sa ilalim ng lupa, dinala mo ang dalawang anak mong babae sa lungsod ng Mulin. Dahil may isang matandang tao rito. Ang kanyang sining ng mahika ay tila bagay sa katawan ng iyong mga anak. Sa pangunahing kalsada ng lungsod ng Mulin, punong-puno ng pagtataka si Lu Zixuan. Iba ang lungsod ng Mudumain kaysa sa inaasahan ko. Akala ko magulo ang mga lungsod dito. Akala ko puro labanan at patayan sa paligid. Ang lungsod dito sa Demon Realm ay hindi gaanong naiba sa Xiangsu. Iba lang ang sistema ng pagsasanay dito. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang sumigaw si Lu Zixuan sa langit, tatay. Tingnan mo, may mga tao sa langit na naglalaban. Sa puntong ito, sa itaas ng langit, may ilang mga lalaking may masamang ngiti. Sila ay nakapaligid sa isang babae na nakasuot ng pulang damit. Kailangan talagang makuha ng kuya ang babaeng ito. Ngayong gabi, lahat tayo ay magkakaroon ng kasiyahan. Ang kasiyahan ay maliit na bagay. Ang mahalaga ay ang mga bagay na nasa kanya. Ngunit talagang maganda ang babaeng ito. Parang interesado siya sa katawan ng babaeng iyon. Bakit? Gusto mo bang tulungan ang babaeng ito? Alam mo nang mabuti, na may isang damdamin ng katarungan ang anak na babae. Mas mabuti pang huwag na lang akong makialam. Huwag kang mag-isip ng labis. May tatay na nag-aalaga sa iyo. Makakatulong din ito sa iyo na mas maagang masanay sa laban dito sa mundo ng mga demonyo. Ngunit sa ngayon, ako'y may kapangyarihang puno ng mistisismo. Kapag ako'y kumilos, baka magdala ito ng maraming tao mula sa mundo ng mga demonyo na umatake. Masyado kang kalmado. Saan mang bilang ng mga ito kaya kong talunin? Tumingin ka na lang. Walang dapat ipag-alala. Pagkarinig nito, hindi na nag-atubili si Lu Zixuan. Tay, pupunta na ako. Maaari mong subukan ng maayos ang iyong bagong sandata. Pagkatapos ay biglang lumitaw si Lu Zixuan. Sa tabi ng babae na nakasuot ng pulang damit,
Kaibigan, narito ako upang tumulong. Pagkasabi nito, siya ay naglabas ng isang espada. Sa pagitan ng mga kidlat na kumikislap, isang lalaki mula sa madilim na dako ang namatay agad. Nakita ng iba pang 4 na tao ang nangyari. Agad na naging alerto, lalo na nang makita ang espada sa kamay ni Lu Zixuan. Mukhang iyon ay isang pambihirang espada ng ika-10 antas. Lintik, magkakasama pala sila. Hindi naman demonyong enerhiya ang gamit ng babaeng ito, kundi espiritual na enerhiya. Isa siya sa mga tao mula sa Xiangsu. Nang marinig ito ng babaeng nakapulang damit, bigla siyang nawalan ng pag-asa. Noong nakaraang segundo, nagpasalamat pa siya na may tumulong sa kanya. Ngunit sa susunod na segundo, alam na niyang walang libre sa buhay. Ngunit sa sandaling ito, tinitingnan ni Lu Zixuan ang hawak niyang mahiwagang sandata. Lubos siyang naguluhan. Kasing antas ito ng pagkakaroon ng espiritu. Kaya niyang pumatay sa isang sulyap. Mga kaibigan, may isang tao mula sa mga Diyos ang dumating sa ating mundo ng mga demonyo. At siya ay pumatay pa sa mga tao ng ating mundo. At mayroon pa siyang isang 10 antas na espada. Magsanib tayo upang siya ay patayin. Ang espada ay mapapasa kanino mang may kapalaran. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Biglang maraming tao mula sa demonyong mundo ang tumakbo papunta rito. Ngunit si Lu Zixuan ay kalmadong nagpadala sa iyo ng mensahe. Lahat ng mga ito ay mga cultivator na hindi lampas sa antas ng Huashen. Kaya't kaya kong harapin sila. Sige, huwag kang mag-alala, basta't magpatuloy ka lang sa laban. Hindi ka nag-aalala na magkakaroon ng problema ang anak na babae. Dahil ang lahat ay nasa iyong kontrol. Kaya't, nagsimula si Lu Zixuan na makipaglaban sa isang grupo ng mga tao. Ngunit wala nang ibang tumutok sa babae na nakasuot ng pulang damit. Tumingin siya kay Lu Zixuan na inaatake. 12 isip siya. Ngayon ang pinakamainam na pagkakataon para tumakas. Ngunit pagkatapos mag-alinlangan ng sandali, pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin. Nagsimula siyang makipagtulungan. Pagkatapos ay tumakbo rin ang babae sa pulang damit. Tumingin ka sa babae sa pulang damit. Ayos lang, may kaunting prinsipyo. Hindi siya lumingon at tumakbo. Mali. Bakit parang may pamilyar na amoy ang batang ito? Ngunit sa oras na yon, umabot ang masamang boses. Isang tao ng diwa ng Diyos. 10 antas ng espada. Hindi ko akalain na darating ako rito. Ako'y nagkaroon ng ganitong kakaibang karanasan. Hehehe, maliit na babae. Ibigay mo sa akin ang aking espada. Hindi maganda, isa siyang makapangyarihang banal na hari. May ganitong kalakas na tao. Ang espada ay tila ganap na wala na tayong ugnayan. At sa sandaling nagtagpo ang ating mga mata ng matanda. Ang mga kabataan ng dakilang emperador ay walang kakayahang makakita. Sige, ipagpatuloy mo, nakatatanda. Aalis na ako, nakababatang henerasyon. Sandali lang. Mas gusto ko pa rin ang dati mong mapaghimagsik na anyo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang matanda ay direktang nabasag ang kanyang mga braso. Naiintindihan ko na, senior. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Sige, mukhang naiintindihan mo naman. Salamat sa hindi pagpatay, senior. Pagkatapos, ang matanda ay lumingon at biglang nawala. Kaya't muli akong sumigaw sa iba pang tao sa langit. Magpatuloy kayo. Huwag kang tumingin sa akin. Isip-isip ni Lu Zixuan. Ganito ba ang pakiramdam ng magkaroon ng ama na nasa antas ng emperador? Ngunit ang mga tao sa demonyong mundo ay hindi bobo. Agad silang lumiko at tumakas. Nang makita ito, bahagya mo lang inalog ang iyong braso. Isang hadlang na nagtatanggol sa isang bahagi ng lugar. Nakalock ang buong kalangitan. Ang grupong ito ay walang humpay na umaatake sa hadlang. Ngunit wala itong anumang epekto. Muling kumilos sina Lu Zixuan at ang babae sa pulang damit. Pagkalipas ng 2 minuto at kalahati, ang grupong kumilos kanina at lumipad sa langit, na umatake kay Lu Zixuan, ay naging mga kaluluwa sa ilalim ng espada ng dalawa. Pagkatapos, agad na lumapit si Lu Zixuan sa iyong tabi. Tatay, ang tabak na ito ay talagang bagay sa akin. Napansin mong tumango ako ng may kasiyahan. Tahimik kang nag-isip. Kailangan ko ng agad hanapan ng angkop na teknik ang anak kong babae. Kailangang lubos na mapalitan ang dati niyang pundasyon ng enerhiyang demonyo. Kung gagamitin ang teknik mula sa Immortal Realm dito sa Demon Domain, masyadong kapansin-pansin iyon. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang malamig na tinig ang umabot mula sa kawalang katiyakan. Mula sa malayo, naramdaman ang presensya ng isang napakataas na antas ng espada. Akala ko nagkamali ako sa naramdaman. Ngunit hindi ko inasahan na totoo nga ito. Haha, mukhang hindi ako nag-aksaya ng panahon sa paglalakbay na ito. Ito pala ay mga tao mula sa sekta ng Nge. Nasa isip mo. Biglang sumagi sa isip ko ang anyo ng isang matinding kaaway. Naalala mo ba? Noon, pinuksan natin lahat ng mga makapangyarihang nasa antas imperyo ng sekta ng Xing. Dapat wala na silang natira. Hindi ko inakalang lumipas lang ang mahigit 1,000 taon. Ang sekta ng Xing ay muling nagkaroon ng isang makapangyarihan sa antas imperyo. Pero dumating siya sa tamang panahon. Ganun ba kung hindi ako nagkakamali? May isang tao rin na nagsabi ng parehong bagay kanina. Pero hindi ko alam kung bakit bigla niyang pinutol ang sarili niyang mga braso. Tapos tumakas siyang parang duwag. Mukhang gusto mong mamatay. Matagal nang tahimik ang sekta namin. Maraming tao sa Demon Realm ang hindi nakakaalam kung gaano kalakas ang sekta namin noon. Kung ganun, ngayong araw, gagamitin kita para malaman ng mundo na bumalik na ang aming sekta ng Tugatog. Ang galing talaga nito. Hindi mo lang gustong kunin ang espada ko. Kinuha mo pa ang linya ko. Mukhang kailangan pang magpakalalim ng sekta nyo. Hindi pa tapos magsalita. Ang malakas na mandirigma ng sekta ng Tugatog ay nakangisi pa rin. Mahigpit na mahigpit mong hinawakan ang kanyang lead. Nang siya ay matuklasan, na hindi siya makaalis sa iyong kontrol. Hindi ito possible. Kakaiba, ang sinabi ng inyong ninuno bago siya mamatay ay kapareho ng sayo. Mukhang may magandang pagkakaintindihan ang inyong lahi sa Azek.
Matapos sabihin yon, sa katawan ng isang malakas na tao sa kasek, bigla na lang sumiklab ang isang nakakatakot na itim na apoy. Sa isang kisap mata, siya ay naging itim na abo. Babaeng nakasuot ng pulang damit. Nakatitig si Dai sa lahat ng nangyayari sa harap niya. Ano yon kanina? Ito ba ay itim na apoy? Kaya niyang pumatay ng isang malakas na mandirigma sa gitnang antas ng emperador sa isang iglap. Sa mga sandaling ito, ikaw ay bumalik na sa tabi ng iyong maliit na anak na babae. Miyaw miyaw, takot ka ba? Hindi, sa totoo lang, ang gwapo ni Papa kanina. Tinitignan mo ang iyong anak na babae. Iniisip mo na ang iyong munting prinsesa. Mukhang may potensyal talaga siya. Hindi nga nakapagtataka, dugo mo ang dumadaloy sa kanya. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw ang nakakatakot na ulap ng kidlat sa langit. Pagkatapos ay muling umalingaw-ngaw ang isang malakas at matandang tinig. Sino ang nanggugulo dito sa ating lungsod? Hindi mo ba alam ang iyong kinahinatnan? Isang nakakatakot na presensya ang bumalot sa paligid. Ang mismong Panginoon ng lungsod ang dumating. Lagot na ang taong iyon ngayon. Bakit mo nasabi yan? Ang Panginoon ng lungsod ng Mulin. Isa siya sa pinakamalalakas sa mundo ng demonyo. Nasa rurok siya ng antas ng dakilang emperador. Pero sa sandaling ito, bahagyang umiti ang iyong mga labi. Ang matandang ito, mahilig pa rin magpanggap. Pagkatapos, unti-unting lumitaw ang isang tao sa langit. Saan galing ang ipis na ito? Sabihin mo ang pangalan mo. Ako ang lolo mo. Bakit hindi ka pa bumaba at magbigay galang sa akin? Ang tapang mo, naglakas loob ka pa talaga. Hindi. Ako ba ang nagkamali ng tingin? Pagkatapos ng boses na yon, lahat ng pressure at ulap ng kidlat kanina, ay biglang naglaho na parang bula. Sa susunod na sandali, ang anino ay nasa tabi mo na rin. Hahaha, ikaw nga talaga itong loko ka. Saan ka ba napunta nitong mga taon? Ang hirap kitang hanapin, grabe. Miyaw miyaw, tingnan mo. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Yung matandang demonyo na magaling magluto. Tumingin si Miyaw Miyaw sa matandang demonyo. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Samantalang ang matandang demonyo ay naguguluhan. Sandali, hindi ito tama. Ito ang iyong anak na babae. Grabe naman. Sabi ko na nga ba, bakit hindi kita mahanap dito sa mundo ng mga demonyo? Mukhang nagpunta ka sa Xiansu para makipag-date sa mga babae. Diretso ka ng sumugod, parang sinipa mo ang matandang demonyo. Ikaw, hindi ka pa namamatay. Kung hindi ka marunong makipag-usap, huwag ka nang magsalita. Ngunit si Xiao Qingyi ay hindi nagalit. Sa halip, naramdaman niyang bumalik ang pamilyar na pakiramdam. Bumalik na ito. Sa pagkakataong ito, hindi na ako alis. Tulungan mo akong maghanap ng angkop na lugar. Gusto ko munang pansamantalang tumira dito sa'yo. CJ, hindi ka pwedeng umatras ha. Mula nang umalis ka sa mundo ng demonyo. Wala na akong kahit sinong makausap. Ngayon ayos na. Hindi ka lang titira dito sa akin. Dala mo pa ang dalawa mong napaka-cute at magagandang anak na babae. Nang dumating ka, naging mas masigla dito. Dito, bigla kang nag-isip ng iba. Bumaba ka na. Ang babae sa pulang damit ay walang oras para mag-isip. Sa susunod na segundo, nanginginig na lumapit siya sa'yo. Anong pangalan mo? Nanggaling sa nakatatanda, ang pangalan ko ay Sun Minzi. Nang marinig ang apelyido niyang Sun, ngayon ay maaari mo nang matiyak ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. May pupuntahan ka ba? Ito ang unang beses na pumunta ang anak kong babae sa lugar ng Demon Domain. Maraming bagay dito sa Demon Domain ang hindi niya alam. Magkasing edad kayo. Kailangan kita. Natulungan siyang makilala ang lugar na ito. Tumingin si Sun Minzi kay Lu Zixuan. Para bang nakahuli siya. Nang sanga ng olibo na inihagis ng tadhana. Agad siyang tumango. CJ, simula ngayon, sasama ka na sa amin. Ilang sandali pa. Sa isang tahimik na bakuran sa gitna ng Magic Spirit City, masayang sinabi ni Xiao Qingyi. Ano sa tingin mo sa lugar na ito? Karaniwan, ako lang ang nakatira dito. Ngayon na nandito ka, para sa'yo na ito. Tumingin ka sa pamilyar na bakuran na ito. Nakunot ang noo mo. Sigurado ka bang ito ang iyong bakuran? Haha, wala tayong magagawa. Sanay na akong pumunta sa iyo noon. Kaya't kinuha ko na lang ito. Umiti ka ng walang magawa. Sa oras na ito, hinaplos ni Lu Miao ang kanyang tiyan na umuugong. Tatay, medyo nagugutom na ako. Tumingin ka kay Xiao Qingyi. Panahon na para ipakita mo ang tunay mong galing. Haha, sa wakas makakapagpakita na ako ng galing. Miao, si Ginoong Xiao, maghahanda na ng mga sangkap. Pagkasabi nito, nawala na si Xiao Qingyi sa kanyang kinaroroonan. Ngunit sa susunod na sandali, dala-dala niya ang isang halimaw na kasing laki ng buong bakuran. Lumabas ito sa itaas ng langit. Pagkatapos ng hapunan, nakaupo ka sa batong pavilion kasama si Xiao Qingyi. Huwag ka nang tumingin, natutulog na ang mga bata. Magpatuloy tayo sa pag-inom. Ngunit ikaw ay bahagyang nagbuntong hininga. King An, matagal na tayong magkakilala. Mayroon kang itinatagong bagay sa isip mo. Agad ko itong nakikita. Sabi nga, bakit hindi sumama ang ina ng dalawang batang iyon sa'yo? Tumingin ka kay Xiao Qingyi. Walang sinabi. Sige na. Kung ayaw mong magsalita, ituring na lang na hindi ko tinanong. Magpatuloy tayo sa pag-inom. Magpakabwal tayo ngayong gabi. Sa oras na ito, ikaw, ay nais din makahanap ng makakausap. Matapos huminga ng malalim, iniwan kami ng kanilang ina. Nang marinig ito ni Xiao Qingyi, siya ay tuluyang naguluhan. Paano ka naiwan ng isang babae? Bakit? Hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay ikinuwento mo ang mga nangyari kamakailan. Lahat ay sinabi mo. Pagkasabi mo, bigla kang nakaramdam ng ginhawa sa puso mo. Pero natahimik si Xiao Qingyi. Sa mundong ito, may ganito palang kabobong babae. Hindi pa niya alam na anong klaseng lalaki ang pinalampas niya. Noong mga oras na yon, nagbiro si Xiao Qingyi dahil sa epekto ng alak. King An, kung sakaling malaman ng babaeng iyon na siya ang nagkamali, patawarin mo ba siya?
Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang ina ng bata. Tumingin ka ng seryoso kay Xiao Qingyi. Alam mo kung sino talaga ako. Hindi mo dapat sinabi ang salitang ito. Sige, basta't walang kondisyon, susuportahan kita. Pagkatapos, umiti ng may kapilyahan si Xiao Qingyi at sinabi, palihim kong sasabihin sa'yo. May ilang mga banal na babae na halos taon-taon pumupunta rito para hanapin ka. Lalo na si Xu Qianfei. Sa Demon Domain, hinanap ka niya ng libong taon. Narinig ko pa nga, pumunta siya sa Immortal Ruins para hanapin ka. Ngunit hindi sinasadyang nalantad ang pagkakakilanlan ng makapangyarihang tao sa mundo ng mga demonyo. Nang magkaisa ang mga makapangyarihang emperador mula sa kabila at inatake siya. Sa huli, siya ay nasugatan at nagpagaling ng mahabang panahon. Talagang gusto ka ng batang ito. Nang marinig mo ito sa iyong isipan, lumitaw ang anyo ng isang napakagandang babae. Pumunta rin siya sa lugar ng mga Diyos. Pero alam mo rin, nakalampas na sa hangganan. Ang lakas ay magiging malaking kabawasan. Hindi siya namatay doon. Mabuti na lang at siya ay nakaligtas. Sa ganitong babae, bakit hindi mo siya pinapansin? Diretso kang nagtaas ng kilay. Bakit nag-isip ka na namamagitan na naman? Sige, parang hindi ko na lang sinabi. Bigla mong binago ang usapan. Tama, ang pamamaraan ko ay hindi bagay para sa anak kong babae. Gusto kong subukan niyang gamitin ang pamamaraan mo. Walang problema, ang anak mo ay parang anak ko na rin. Kung hindi siya angkop. Kahit hanapin ko pa sa buong Demon Realm, kailangan kong makahanap ng pamamaraan na bagay sa kanila. Samantala, sa loob ng kwarto ni Lu Zixuan, ate, hindi ako makatulog. Bakit? Alam ko namang hindi ko gusto si mama. Pero medyo namimiss ko siya. Hinaplos ni Lu Zixuan ang ulo ni Miao Miao. Huwag mo na siyang isipin. Okay na tayo, may papa naman tayo. Hindi na ba natin makikita ang ating ina sa buong buhay natin? Makikita natin siya. Kailan natin siya makikita? Kapag naabot na natin ang antas ng dakilang emperador, sama-sama tayong pupunta para makita siya. Totoo ba yon? Sa oras na yon, personal kong tatalunin siya gamit ang aking lakas. At sasabihin sa kanya na mali ang kanyang pinili. Sige, Miao Miao, kailangan ko na ring simulan ang seryosong pagsasanay. Sama-sama tayong talunin siya. Kinabukasan ng umaga, dinala mo ang dalawang anak na babae sa silid ng pagsasanay. Ibigay mo ang kaalaman, Lao Xiao. Pagkatapos, umupo si Lu Zixuan sa harap ni Xiao Qingyi. Nagtipon si Xiao Qingyi ng isang maliit na lilang kidlat sa kanyang mga daliri. Zixuan, ipapasa ko ngayon ang teknik na ito sa iyong isipan. Sa ganitong paraan, malalaman mo agad kung ang teknik na ito ay babagay sa iyong katawan. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Lu Zixuan. Lolo Xiao, pwede bang gawing bilog pa ang maliit mong kidlat? Nakakailang kasi tingnan. Agad na tumingin sa iyo si Xiao Qingyi. At sinabi mo lang ng walang emosyon, ganyang kaliit na bagay lang yan. Dapat kaya mo namang gawin yan, di ba? Agad namang tumango si Xiao Qingyi. Makalipas ang ilang sandali, mabilis na pumasok si Lu Zixuan sa estado ng pagninilay. Ngunit sa mga oras na yon, biglang nagsalita si Lu Miao Miao na karaniwang hindi mahilig mag-ensayo. Papa, gusto ko na ring mag-ensayo. Nakatingin ka sa iyong bunsong anak na may labis na pagkamangha. Old Xiao, hayaan mong subukan din ni Miao Miao. Tumango si Xiao Qingyi. Matapos ipasa ang kasanayan, sinabi ni Xiao Qingyi na may kakaibang ekspresyon. Gaano nakatagal ang ganitong sitwasyon ni Zixuan? Simula pagkabata pa. Kaya't halos katulad ito ng kay Xu Qianfei. Hindi pa siya kasing galing niya sa ngayon. Pero wala akong magagawa sa ganitong problema sa isip. Ay, noong una, ayaw mo kay Xu Qianfei. Dahil siguro sa ganitong ugali niya. Ngayon, ganyan din ang anak mo. Huwag mo nang sabihin yan. Kahapon, nakalimutan kong itanong sa iyo ang isang tanong. Sa mga taong ito, nakakita ka ba ng maliit na itim na bata? Yung nakita ko na talaga. Dahil linakaw niya pa ang pinakamalakas kong sandata, ang Thunder Flame Sword. Nang marinig iyon, bigla kang namula. Ano pang susunod? Sasabihin ko sa iyo. Kailangan mong ibalik agad ang aking Thunder Flame Sword. Iyan ang iyong kontratang hayop. Pero hindi ko rin alam kung nasaan siya ngayon. Hindi ba may kasunduan ka? Nabuksan na ang kalahati. Natahimik si Xiao Qingyi. Pagkalipas ng 2 minuto at kalahati, idinilat ni Lu Zixuan ang kanyang mga mata. Tatay, pakiramdam ko maganda itong paraan ng pag-ensayo. Pero pakiramdam ko talaga na may mali. Agad mong inilagay ang kamay mo sa ulo ng panganay na anak para maramdaman. Ilang sandali pagkatapos, ang teknik na ito ay halos 70% ang tugma sa iyong katawan. Medyo kulang pa, hayaan mo na. Hahanap pa si Itay ng ibang teknik para sa iyo. Ngunit sa sandaling iyon, Itay, ibig bang sabihin nito ay pwede nang mag-ensayo si Miao Miao? Nakita ni Xiao Qingyi. Nabigla siyang lumaki ang mga mata. Aba, anak ko. Ito ang unang pagkakataon kong makakita ng isang tao na kayang magtipon ng purple lightning sa ganitong paraan. Talagang ikaw ang anak ko. Tatay, magaling ba ako na nagagawa ko ito? Haha, mas magaling ka kaysa sa akin noong nagsimula ako. Sobrang galing. Pagkatapos mong sabihin yon, agad mong pinakalma ang panganay na anak na babae. Zixuan, huwag kang mawala ng pag-asa. Bibigyan kita ng ibang paraan para makahanap ng mas angkop na kasanayan. Tumango si Lu Zixuan. Pagkatapos ay nakatagpo ka ni Xiao Qingyi sa labas ng bakuran. Sa totoo lang, sa tingin ko, maaaring subukan ni Zixuan ang kasanayan ni Xu Qianfei. Narito na naman. Hindi ito para sa mga mahahalagang bagay sa buhay mo, kundi dahil magkamukha silang dalawa. Marahil ang kanilang mga kakayahan ay talagang magkatugma. Matapos mag-isip ng kaunti, sumagot ka. Nakikipag-ugnayan ka pa ba sa kanya? Pwede bang hindi makipag-ugnayan? Araw-araw sa tanghali. Kailangan mong magpadala ng mensahe sa tamang oras kung may balita ka. Kung hindi, darating ang kanyang galit na pagsabog.
Lalo na pagkatapos na manakaw ang mga armas. Ngayon naiintindihan ko na. Noong una, pinilit mo akong makipag-ugnayan sa kanya. Dahil sa pagbabanta at panghihikayat. Walang ganitong bagay. Sige, ipadala mo sa kanya ang mensahe. Papasukin siya rito. Si Xiao Qingyi ay parang nakahina ng maluwag. Sa wakas, hindi na kailangang ulitin ang gawain araw-araw. Ngunit sa loob ng 15 minuto, si Lu Miao ay tumuro sa labas ng bintana at nagsabi, "Ang weird naman, biglang umulan ng niebe sa labas." Sa mga sandaling iyon, isang puting anino ang lumitaw sa labas ng bintana. "Xiao Qingyi, sinabi mo na may mahalagang bagay kang gustong ipaalam sa akin. Ito ay tungkol sa balita na nakuha mo tungkol sa kanya." Si Xu Qianfei ay hindi pumasok sa bahay. Dahil natatakot siyang madumihan ang kanyang damit. Sa oras na ito, isang tinig na palaging lumalabas sa kanyang mga panaginip araw-araw, ay narinig sa loob ng bahay. "Hindi ka ba papasok at maupo?" Sa susunod na segundo, biglang pumasok si Xu Qianfei sa loob ng kwarto. "Saan ka ba nagpunta nitong mga taon na ito? Alam mo ba kung paano ako namuhay nitong mga taon na ito?" Tinitignan ni Xiao Qingyi si Xu Qianfei, na parang isang babaeng nagpapakipot. Napaisip siya na sa mundong ito, ikaw lang ang nagagawa kong ganito. Pareho ka pa rin tulad ng dati. Hindi, marami akong binago. Pagkasabi niya, nagsimula siyang obserbahan ang 2 tao sa tabi mo. Sino ang 2 batang babae na ito? Sila ang 2 kong anak na babae. Si Miao Miao at Sixuan, tawagin mo silang Tita Xue. Nang marinig ito ni Xu Qianfei, bigla siyang napaluan ng dugo sa harap ng lahat. Nang makita mo yon, nanginig ang katawan mo. Ang layunin mo sa ganitong pag-aayos ay para tuluyan ng sumuko si Xu Qianfei. Pero hindi mo inasahan na magiging ganito katindi ang reaksyon niya. Ang atmosfera sa lugar ay kakaiba. "Zixuan, dalhin mo ang kapatid mo sa kwarto para maglaro." "Sige po." Pagkasabi nito, umalis si Lu Zixuan kasama si Miao Miao. Naiwan na lamang ang 3 tao sa silid. "Sinulyapan ni Xiao Qingyi kayong 2. Baka gusto kong gumawa ng ibang bagay. Ayos lang na nandito ka." Pagkatapos, tumingin ka kay Xu Qianfei. "Ayos ka lang ba?" Pinunasan ni Xu Qianfei ang dugo sa kanyang bibig. "Wala akong anuman. Nagpakasal ka sa Xiansu. Tumango ka noon. Maganda ang 2 bata. At cute din sila. Hindi na ako magtataka, anak mo kasi." Agad napansin ni Xiao Qingyi ang pakana ni Xu Qianfei. "Bakit hindi ko nakikita ang nanay ng mga bata? Naghiwalay na kami." Ang mga mata ni Xu Qianfei ay puno ng kasabikan. "Ah, sayang naman." "Sige na, halos hindi na mapigilan ni Xu Qianfei ang pagtawa. Babalik ka pa ba sa hinaharap?" "Hindi na. Mahirap nang ayusin ang sirang salamin." Parang isang matalik na tagahanga si Xu Qianfei. Agad siyang sumagot. Talagang kapag may problema sa emosyon, hindi na ito maibabalik sa dati. Ngunit kailangan nating tumingin sa hinaharap. Hindi siya nagmamalasakit sa nakaraan. Kung mayroon ka mang naramdaman sa ibang babae, basta't wala na ngayon. Madali na ang lahat. Kaya tungkol sa 2 batang ito, wala bang nag-aalaga sa kanila? Naisip mo na bang bigyan sila ng stepmother? Pagkasabi nito, namula si Xu Qianfei. Nakita ni Xiao Qingyi na namula si Xu Qianfei. Agad siyang umiti ng may pang-aasar. "Malalim ang iyong buntong hininga. Pag-usapan na lang natin ito sa ibang pagkakataon. Ngayon, wala na akong balak tungkol sa pag-ibig." "Sige, pero kung balak mong hanapan sila ng bagong ina, sabihin mo sa akin. May kaibigan ako na bagay para doon." Agad mong iniba ang usapan. "Pinapunta kita dito ni Lao Xiao. Dahil may isang bagay akong gustong ipakiusap sa'yo. Sa relasyon natin, sabihin mo lang. Kailangan ng panganay kong anak na mag-aral ng mga teknik ng magic domain. Ngayon ay naghahanap ako ng tamang pamamaraan para sa kanya. Gusto kong makita kung ang iyong pamamaraan ay angkop. Madali lang ito. Ipapasa ko ang pamamaraan sa kanya para subukan. Sabihin mo, alam na ni Xu Qianfei na dumating na ang pagkakataon. Basta't maayos ang relasyon sa 2 batang iyon. Sa oras na yon, hindi ka na makakapagsalita." Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Xu Qianfei sa silid ni Lu Zixuan. 2 magandang prinsesa. "Ano ang ginagawa ninyo?" "Nagtatanong ako tungkol sa mga sitwasyon dito sa mundo ng mahika. Kung may hindi ka naintindihan, pwede mong sabihin kay Chaksui. Kilala ni Chaksui ang lugar na ito ng mahika." "Sige, salamat Chaksui. Walang anuman. Ito ang dapat gawin ni Chaksui." "Tama nga pala. Pinapapasa ng tatay mo sa iyo ang teknik ng pagpapalakas. Subukan mong mag-ensayo. Kailan mo gustong simulan?" "Ngayon na." Kaya umupo ng nakapulupot si Lu Zixuan. Si Xu Qianfei naman ay nagpalitaw ng isang malinaw at makinang na snowflake sa kanyang daliri. Si Lu Zixuan ay nakatingin sa piraso na sobrang maayos ang hugis. Ito ay nagbigay sa kanya ng napakalakas na pakiramdam ng kaginhawaan. Pagkalipas ng ilang sandali, binuksan ni Lu Zixuan ang kanyang mga mata. "Tay, ang pagsasanay sa teknik na ito ay napakakomportable para sa akin. Walang kahit anong hindi tama." Patuloy na inilagay ang kamay sa itaas ng ulo ng kanyang panganay na anak na babae. Matapos ang ilang pagninilay, "Tama, ang teknik na ito ay perpektong akma sa iyo. Simula ngayon, seryosohin mo na ang pag-aaral ng teknikang ito. Pero bago yon, kailangan munang baguhin ni Itay ang teknikang natutunan mo sa Xiangsu. At iangkop ito. Pagkatapos, tumingin ka kina Xu Qianfei at sa iba pa. Lumabas muna kayo. Itay, ako rin po ba lalabas? Tama, huwag niyong gambalain ang ate mo. Ayaw mo bang kumain ng malamig na pakwan? Maaari mong tawagan si Chaksui. Sige, Chaksui. Labas tayo. Agad na hinawakan ni Lu Miao ang kamay ni Xu Qianfei. Ngunit biglang nayanig si Xu Qianfei. Dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na may humawak sa kanyang kamay. Sa harap ng bakuran, abala si Lu Miao sa pagkain ng malamig na pakwan. Miao, kunin mo itong jade na pangkomunikasyon. Kung sakali, na gusto mo ulit kumain ng ganitong pakwan, sabihin mo lang kay Ate Xu. Pinunasan ni Lu Miao ang kanyang bibig gamit ang isang kamay.
Sige, ang sarap talaga ng malamig na pakwan na ito. Pagkasabi niya noon, nagpatuloy si Lu Miao sa masayang pagkain ng pakwan. Nakita ito. Nais ni Xu Tianfei na malaman ang mga hilig ni Lu Miao. Miao, mahilig ka bang kumain ng malamig na pagkain? Hindi, basta masarap, gusto ko lahat ng pagkain. Nang marinig ito si Xu Tianfei, agad niyang nalaman na ito ay isang maliit na foodie. Miao, hindi masyadong marunong magluto si Auntie Xu. Pero pwede namang matuto si Auntie Xu. Sige, gagawan kita ng pagkain sa susunod, okay? Hindi na kailangan. Masarap na ang luto ni Tito Xiao. Nagtaka si Xu Tianfei sa sinabi. Kaya't gagawan ka ng paraan ni Tita Xu. Tungkol sa mga espesyal na pagkain dito sa Demon Realm, okay? Halimbawa, ang Demon Pill. Sobrang bango niyan. Si Lu Miao ay may mga mata na kumikislap. Ang galing, Tita Xu. Simula ngayon, ikaw na ang pangalawang pinakamatalik kong kaibigan dito sa mundo ng mahika. Nagtanong si Xu Tianfei na puno ng kuryosidad. Sino ang una? Si Tito Xiao. Nang marinig ito ni Xu Tianfei, nagalit siya agad. Dapat kang mamatay, Xiao Qingyi. Sa oras na yon, kakalabas lang ni Xiao Qingyi mula sa bahay. Bigla siyang nakaramdam ng lamig sa likod. Lumapit ka sa akin. Hindi ako yung lola. Ano bang nagawa ko sa'yo? Tinawag ni Xu Tianfei si Xiao Qingyi sa tabi ng bato. Agad siyang naging malamig at walang pakialam. May gusto akong itanong sa'yo. Alam mo ba ang detalyadong impormasyon tungkol sa babaeng yon? Nanginig ang mukha ni Xiao Qingyi. Hindi ka ba pwedeng maging mas mabait sa akin? Sinasabi ko pa naman ang magaganda tungkol sa'yo sa harap niya. Bakit hindi kita mapagkakatiwalaan? Sige na, tama na. Mukhang mali ang ginawa kong pagtulong. Tama na ang satsat. Sabihin mo na agad lahat ng alam mo. Ilang sandali ang lumipas. Ikinuwento ni Xiao Qingyi ang lahat ng nalalaman niya. Nang marinig ito ni Xu Tianfei, naguluhan siya ng todo. Hindi, ang babae talaga ay napakabobo. Ganoon din ang iniisip ko noon. Agad na nakakuha ng reaksyon si Xu Tianfei. Hindi. Hindi ko dapat sabihin na bobo siya. Kung hindi dahil sa kanyang kawalang pahalaga. Hindi ko makakamit ang ganitong magandang pagkakataon sa aking buhay. Basta sa pagkakaalam ko kay King An. Siguradong hindi na siya babalik. Kaya kung magsisikap ka ngayon, malaki pa rin ang sansa mong mapasok ang puso niya. Bigla kitang naging kaaya-aya sa paningin. Kaya ngayong araw, hindi na muna kita babanatan. Natahimik si Xiao Qingyi. Pagkalipas ng kalahating oras, matagumpay mong nalinis ang kapangyarihan ng iyong panganay na anak na babae. Naging akma ang kanyang lakas sa antas ng Magic Domain. At tinulungan mo pa siyang umangat ng isang malaking antas. Pagkatapos, dinala mo ang iyong panganay na anak sa hardin. Nang makita mo si Xu Tianfei, na masayang naglalaro kasama si Lu Miao, sandali kang natulala. Ganito ba kayo kalapit? Ngumiti si Xu Tianfei at nagsabi, ang bata ay cute at matalino. Paano ba naman hindi magiging mabuti? Miao, bilisan mo at sabihin sa tatay mo. Sino ang pinakaunang naging kaibigan mo dito sa Magic Realm? Si Tita Xu. Ikaw at ang panganay mong anak ay napatingin sa isa't isa. Mukhang may kakaiba si Snow Princess Pero sa mga sandaling yon, ang jade na tablet na nagdadala ng mensahe sa iyong espasyo, ay biglang umugong. Nang kinuha mo ito at tiningnan, ito ay mula sa iyong mabuting kaibigan sa Xiangsu. Si Hickson na nagpadala ng mensahe. King An, hindi na ako makapaghintay dito sa Xiangsu. Maaari ba akong pumunta sa Demon Realm para hanapin ka? Ano ang nangyari kay Helao? Nang umalis ka, maraming tao ang nakalamang. Ikaw ay isang makapangyarihang emperador mula sa NA. At alam ng buong Xiangsu ang tungkol sa ating relasyon. Magkaisa tayo na parang nagbabahagi ng pantalon. Ngayon maraming tao ang nagsasabing ako ay nagtaksil sa Xiangsu. At dinala ang mga tao mula sa NA sa Xiangsu. Sila ay naglakas loob lamang na pag-usapan ka sa likod. Dahil mayroon ka nang napili. Pumunta ka na lang sa lugar kung saan konektado ang Xiangsu at ang modyul ng mga demonyo. At ipaalam mo sa akin. Sa oras na yon, ako mismo ang pupunta para kunin ka. Ayos na pagkasunduan na. Teka, muntik ko nang kalimutan sabihin sa'yo. Ang iyong dating hipag na si Liu Yunyi ay talagang gustong sumama sa akin. Nang marinig iyon, hindi ka tumanggi. Dahil ang dating hipag na ito, ay mabuti sa iyo at sa ilang mga bata. Matapos ang pagwawakas ng mensahe, ang dalawang anak na babae ay agad na lumapit sa iyo at nagtanong, dumating na ba si Ginoong He at ang tita? Tumango ka. Sobrang saya ng dalawang anak na babae. Ngunit nang marinig ni Xu Tianfei ang balitang ito, bahagya siyang napapikit ng mata. Magaling. Tingnan natin kung ano nga ba ang kakayahan ng kapatid ng babaeng yon. Sa loob ng isang malaking bulwagan ng Xiangsu. Ate, may gusto ka bang iparating sa mga bata? Pumikit si Liu Ruyan. Matapos mag-alinlangan sandali. Sabihin mo sa kanila, na may sarili ring buhay ang kanilang ina. Huwag nilang sisihin ako. Isa pa, mag-ingat ka palagi. Umuwi ka ng maaga. Mas tumatagal ka roon, mas delikado. Nang marinig ito ni Liu Yunyi, lubos siyang nadismaya. Lumiko at umalis. Kinabukasan, dumating ang dalawa sa hangganan ng Xiangsu at Enwei. Kumuha si Hickson ng komunikasyon na Jade Tube. King An, nandito na ako sa kabila ng hangganan. Nasaan ka? Katatapos ko lang magpadala ng mensahe. Nakita ng dalawang tao ang isang anino, na biglang lumitaw sa kanilang harapan. Si Hihong ay nagbiro agad. Ito ang unang beses naming pumunta sa Demon Realm. Kailangan mo kaming protektahan, ha? Huwag kang mag-alala, dito sa Demon Realm, walang makakasakit sa inyo. Sige, sumunod kayo sa akin. Naghihintay na ang mga bata sa inyo. Pagkalipas ng ilang sandali, dinala mo ang ilang tao sa maliit na bakuran. Matapos ang simpleng pagpapakilala ng bawat isa, biglang itinuro ni Xu Tianfei ang iyong direksyon. Sinabi niya sa dalawang tao, tama, kakalimutan ko sanang ipakilala. Ako pa rin ang kanyang manliligaw.
Pagkasabi nito, biglang huminto ang magandang atmosfera. Tumingin ka ng walang imik kay Xu Tianfei. Haha. Hindi ko akalain na masikat si King An dito. Kaya't hindi mo maiwasang tumingin muli kay Xu Tianyi. Hindi ang babaeng ito. Bakit parang katulad siya noong araw? Yung napalibutan ng grupo ng mga makapangyarihang nilalang mula sa Fairy Realm. At sa mga oras na ito, alam mong hindi na dapat ipagpatuloy ang usapan. Malayo ang inyong nilakbay. Siguradong pagod na rin kayo ngayon. Mas mabuting magpahinga muna kayo. Nang marinig ni Xu Tianfei na pinutol mo ang usapan, bigla siyang nainis. Pagkatapos, palihim niyang tiningnan si Liu Yunyi. Kasabay nito, napansin niyang nakatingin din si Liu Yunyi sa kanya. Nagkaroon muna sila ng matinding laban sa tingin. Pagkalipas ng 2 minuto at kalahati, agad na hinila ni Hickson si ikaw papunta sa likod bahay. King An wala na bang pag-asa kay Ruyan? Kung kailangan mo ng tulong mula sa akin sa pagitan niyo, tiyak na tutulong ako ng buong puso. Sa katunayan, ako ang nag-ugnay sa inyo noon. Wag na, hayaan na lang natin ang bagay na ito. Sige, kung ganun, mananatili na ako dito. Basta't ako, mahilig lang sa pag-aaral ng mga kagamitan. Wala akong pakialam sa mga bagay sa labas. Dito, bigyan mo ako ng lugar para sa mga kagamitan. Ang pinakamahalaga, talagang gusto ko ang 2 batang ito. Gusto kong makita silang lumalaki ng malusog. Pagkatapos sabihin ito, isang lungkot ang lumitaw sa mga mata ni Hickson. Ayon sa iyong naunang kaalaman, si Hickson ay may isang anak na babae noon. Ngunit siya ay pumanaw sa murang edad. Sige, sa panahong ito ay ipapagawa ko sa iyo ang isang silid para sa paglikha ng mga kagamitan. Ikaw ay pumasok sa mundo ng demonyo. Tiyak na ayusin ko ito para sa iyo. Ngumiti si Hickson at sinabi, hindi ko rin kayang samantalahin ang iyong sitwasyon. Kung nais mo nang mag-ensayo ng mga kagamitan, maaari mo akong utusan ng direkta. Magbibigay ako ng libreng pagsasanay sa iyo. Diretso mo itong sinabi na may biro. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Sa susunod, siguradong gagamitin kita bilang libreng manggagawa. Pagkalipas ng ilang sandali pagkarating mo sa pasilyo, sakto namang nakasalubong mo si Liu Yunyi na palabas mula sa kwarto ng panganay na anak na babae. Bayaw, pwede ba kitang makausap ng sarilinan? Matapos kang manahimik sandali, pumayag ka rin. Kaya naglakad kayo papunta sa hardin. Ngunit nakita ito ni Xu Tianfei. Lumingon siya kay Xiao Qingyi. Iniwan na siya ng kapatid niya. Bakit tinatawag pa rin siyang bayaw? At nag-uusap pa sila ng mag-isa. Hindi ba't hindi tama ang makipag-usap ng mag-isa ang lalaki at babae? Ano namang masama dito? Matagal na niyang tinawag na bayaw, hindi ito mababago agad. Sino ba ang tinutulungan mong magsalita? Si Xiao Qingyi ay pawis na pawis. Kung sasabihin ko, hindi mo naman gusto. Sige, mananahimik na lang ako. Likod ng hardin. Tumingin sa dati niyang hipag na si Liu Yunyi. Malamang alam mo na kung ano ang sasabihin niya. Sa susunod na sandali, si Liu Yunyi ay talagang biglang yumuko ng 90 degrees sa'yo. Bayaw, humihingi ako ng tawad para sa aking kapatid na babae. Malalim kang huminga. Alam mong mabait siya. Tumayo ka na. Hindi naman ikaw ang nagkamali. Lumaki ako sa kanya. Mas alam ko ang kanyang pagnanasa sa lakas. Ngunit hindi ko inasahan na ang mga bagay ay magiging ganito. Sige, huwag na tayong magsalita. Ngayon, umabot na ang mga bagay sa puntong ito. Wala nang pagbalik. Nang marinig ito, mas ibinaba pa ni Liu Yunyi ang kanyang ulo. Kung wala nang ibang bagay, tara na, umuwi na tayo. Broad, gusto ko ring humingi ng tawad para kay Zengran at sa kapatid ko. Tahimik ka noong mga oras na yon. Hindi ba't parang ipinanganak ang batang ito para humingi ng tawad? Kaya't umangat ang sulok ng iyong bibig. Gusto mong humingi ng tawad, di ba? Kailangan mo namang ipakita ang kaunting sinseridad, di ba? Medyo namumula ang mukha ni Liu Yunyi. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin para matanggap mo ang aking paghingi ng tawad? Mula ngayon, nandito ka na lang. Huwag ka nang umuwi. Kaya mo bang gawin yon? Natatakot ka lang kay Liu Yunyi. Ngunit pagkatapos marinig iyon, sinabi ni Liu Yunyi, maaari ba akong bumalik muna at makipagpaalam ng maayos? Nasa isip mo na lang, ayos lang. Sige, hindi na kita istorbohin. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, ayos na ba? Hindi ko na alam kung anong sasabihin sa'yo. Nang marinig ito, medyo nadismaya si Liu Yunyi. Nakita ito, diretsong naglakad ka patungo sa bakuran. Pagdating sa bakuran, nakita mong nakatuon si Hihong sa kanyang hawak na mahiwagang sandata. Nang makita ka ni Hickson, agad siyang nagsalita. Saan mo nakuha ang pambihirang sandatang ito? Ang galing sa paglikha ng kagamitan. At ang ganitong antas ng metal. Ay hindi ko pa kailanman nakita. Talagang napakalakas nito. Sa totoo lang, ang taong gumawa ng ganitong kayamanan ay talagang mas mataas ang antas sa paglikha ng kagamitan kaysa sayo. Kung interesado ka, diretso kong ipapagawa sa kanya na turuan ka. Si Hickson yan. Sobrang saya. Tutu, ang mga ganitong makapangyarihang tagagawa ng kagamitan, talagang makakapag-aral ako sa kanyang tabi. Hindi siya pumapayag. Kaya tatamaan ko siya kapag pinayagan na. Wala kang dapat ipag-alala tungkol dito. Tatamaan ko siya kapag pinayagan na. Hindi ba't masama yan? At kung hindi ako nagkakamali, ang makakagawa ng ganitong mahalagang bagay ay tiyak na nasa rurok ng kapangyarihan ng isang emperador. Sigurado ka bang kaya mo? Sa oras na ito, si Xiao Qingyi ay ngumiti at nagsabi kay He Daoyu. Basta't naniniwala ka sa kanya, ayos na yon. Walang sinuman sa buong Demon Realm ang magtatangkang hindi makinig sa kanya. Kung hindi, tiyak natatanggap sila ng suntok. Pagkatapos sabihin ito, si Hickson at Liu Yunyi ay labis na nagulat. Haha, napakabuti nito. Kung ganon, sige, pupunta na lang ako sa Chanyon Demon Cave. Kukuha ako ng magagandang materyales pabalik. Pagkatapos, itinuro mo si Liu Yunyi at sinabi, tama nga pala. Kayo na hindi pa umaabot sa antas ng dakilang emperador.
Sumama kayong lahat sa akin. May isang lugar na pwedeng maglinis ng inyong katawan. Para sa susunod, madali na kayong mag-level up sa antas ng dakilang emperador. Mas gawing simple pa. Pagkatapos ay sinabi mo kay Xiao Qingyi, Lao Xiao, dapat meron kang marka ng komunikasyon ni Wang Duanshan, di ba? Ipadala mo sa kanya ang mensahe. Patawag mo siya dito. Sabihin mong ako ang nagpapapunta sa kanya para tumulong muling gumawa ng isang silid para sa pandayan. At sa lalong madaling panahon, patutulungan ko siyang gumawa ng mga kagamitan. Agad na tumango si Xiao Qingyi. Pagkatapos ay dinala mo ang 4 na tao palayo. Pagkatapos ay kumuha si Xiao Qingyi ng isang jade tube para sa komunikasyon. Hello, Wang Duanshan. Tama, ako na naman ito. Ayos. Kung ikaw ang nagsabi nito. Sige, magkita tayo ulit. Sandali, anong magkita ulit? Hindi ako ang naghanap sa iyo ngayon. Sino naman? Siyempre, yung lalaking iyon. Pumunta ka agad dito sa akin ngayon. Kailangan niya ng tulong mo sa paggawa ng kasangkapan. At saka, gusto niyang magpagawa ng isang silid para sa paggawa ng kasangkapan dito. Niloloko mo na naman ako. Noong nakaraan, sinabi mo rin na siya ang bumalik para lokohin ako. Gusto niyang tulungan mo akong gumawa ng armas. Gusto pa niyang lokohin ako ulit. Ngayon, totoo na ito. Sumpa, kung lokohin kita ngayon. Ako ay magiging apo. Hahaha, naging apo na ako sa iyo minsan. Tahimik si Xiao Qingyi sandali. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Xu Qianfei. Nandito siya sa tabi ko ngayon. Dito na narinig ang boses ni Xu Qianfei. Tama, bumalik na siya. Ayos lang, ikaw, Xiao Qingyi, ngayon ay nagiging matalino ka na. Ngayon ay hindi mo na direktang ginaya ang kanyang boses. Ngunit ginaya mo na ang boses ni Xu Qianfei. Kahit na napakahusay ng pagkakagaya mo. Pero ayaw ko talagang pumunta. Haha, kung kaya mo, subukan mong saktan ako. Sa susunod na segundo, bigla niyang binagsak ang tawag. Sa oras na ito, sa kalangitan ng silangan ng Magic Domain, sa ibabaw ng tigang na lupa, tinitignan mo ang pamilyar na kapaligiran. Bahagyang umiti ang iyong mga labi. Ito mismo ang lugar kung saan nagsimula kang maging pinakamalakas sa Magic Domain. Ang iyong itim na apoy ng paglipol na kayang pumatay ng Emperor level na mandirigma. Dito ito nakuha. Sa oras na ito, tumingin ka ng seryoso sa 4 at sinabi, lumapit kayo sa akin ng kaunti. Kapag pumasok tayo sa loob mamaya, tandaan niyong huwag lumayo sa aking enerhiya na proteksyon. Kung hindi, kakainin kayo ng apoy ng demonyo sa loob. Pagkatapos, nakipag-usap ka ng nag-iisa kay Lu Zixuan. Zixuan, bantayan mo ang kapatid mong babae. Huwag mo siyang hayaang maglakad-lakad kung saan-saan. Agad namang nagsalita si Miao Miao. Huwag kang mag-alala, Itay. Itay, susunod po ako. Sa 4 na ito, si Son Minzi ang pinaka-nakakaalam kung gaano nakakatakot ang Tianyu Demon Cave. Ang mga makapangyarihang tao sa tuktok ng imperyo na bumagsak dito, ay higit pa sa isang kamay na bilang. Agad mong dinala ang 4 na tao, na naging isang sinag ng liwanag. Diretso silang lumipad pababa. Ano ang balak ng mga taong iyon? Diretso silang lumipad patungo sa gitna ng Union Demon Cave. Mukhang hindi na nila alintana ang kanilang buhay. At nang sumabak ka sa napakalalim na hukay, hindi ka man lang tumigil. Sa halip, lalo pang bumilis ang iyong galaw. Sa isang iglap kasama mo ang ilan. Nakarating kayo sa lugar ng mga 3 liwa ang lalim. Nandito na tayo. Pagkatapos, isang malakas na kumpas ng iyong kamay. At isang mas malaking kalasag na liwanag ang lumitaw. Tatakpan ko ang lugar na ito sa loob ng 10 metro. Pwede kayong magsanay dito ng maayos. Pupunta rin ako sa mas malalim na bahagi para kumuha ng mga materyales. Tandaan, huwag lalabas sa liwanag ng kalasag. Kahit may tao na lumapit dito, huwag niyong pansinin. Kahit gaano sila kalakas, hindi nila kayo masasaktan. Sige po, tatay. Hinihintay ka ni Miao Miao na bumalik. Pagkatapos, pumunta ka na sa Tenyon. At lumipad papasok sa mas malalim na bahagi ng Demon Cave. Noong ikaw ang nasa rurok ng iyong lakas. Kahit anong gawin mo, hanggang 35 lilang ang lalim na naabot mo. Ngayon, sa pagbabalik mo, syempre, pupuntahan mo ang pinakamalalim na bahagi. Sana makahanap ka pa ng mas maraming Tianyon Divine Metal. Sa isang kisap mata, nakarating ka sa humigit kumulang 25 milya. Dito, nagulat ka nang makita. Ang lalim na ito, na may isang babae na may napakataas na kasanayan sa mga aray. Tumingin ka lamang sa kanya. At bigla kang lumipad patungo sa mas malalim na bahagi. At sa sandaling ito, ang babae, ay biglang nakaramdam. May isang itim na liwanag na dumaan sa kanyang tabi. Hindi ito possible. Ang lalim na ito. Paano posible na may tao na makalipad ng ganito pababa? Pagkatapos ng ilang sandali, narito ka na sa 35 milya ang lalim. Noong una, kinuha mo ang mga langit na bakal na umabot sa lalim na ito. Lahat ng iyon. Ngayon, makikita mo ang aking kapangyarihan na doble. Gaano kalalim na ang narating mo? Pagkatapos ng 2 minuto at kalahati, nasa 45 milya ka na sa ilalim. Nakalikom ka ng 2 piraso ng ginto mula sa langit na kasing laki ng batong gilingan. Pagkatapos ay tumingin ka ulit pababa. Ang lungga na ito ay mga 50 milya ang lalim. Sa lalim na ito, ang paggamit ng doble ng lakas ay medyo kulang na. Mukhang kailangan itong gawing 3 beses na. Sa isang kisap mata, ang lakas mo ay biglang tumaas ng 3 beses mula sa dati. Mas masarap pa ring maging malakas. Ang hindi magandang pakiramdam kanina ay biglang nawala. Pagkalipas ng 15 minuto, nakarating ka sa pinakamalalim na bahagi ng Tianyon Demon Cave. Nakita mo ang gitnang bahagi sa ilalim. Nakatagilid ang isang malaking piraso ng langit na ginto. Biglang lumiwanag ang iyong mga mata. Ang pirasong ito, sapat na upang makagawa ka ng maraming bagay. Kaagad, muli mong sinuri ang piraso ng langit na ginto. At agad mong napansin na sa gitna nito, may isang malatransparente na katawan ng enerhiya. Tumatakbo na parang isang buhay na nilalang. Ano ba talaga ang bagay na ito?
Bakit parang may buhay? Ngunit sa mga sandaling iyon, ang nilalang na enerhiya, biglang naglabas ng nakakatakot na atake sa'yo. Ang maliit na bagay ay talagang may buhay. At napakamabagsik pa. Agad na nagwagayway ka ng isang kamay. At sa isang iglap, nawala ang nakakatakot na presensya. Gusto kong makita kung ano ka talaga. Dahil sa matinding kuryosidad, lumapit ka. Ngunit sa bawat hakbang na iyong nilalapit, ang enerhiya sa gitna ng bumagsak na Diyos ng araw ay mabilis na naglalabas ng isang malakas na enerhiya. Sinusubukan nitong pigilan ka sa paglapit. Talagang may ugali ka. Pero sa tingin mo, kaya mo akong saktan. Sa huli, kapag talagang lumapit ka sa Tianyong Shenjing, at ginamit mo ang itim na apoy para hawakan ito, doon lang mapapahinto ang enerhiya sa loob. Mukhang natatakot din ang bagay na ito sa itim na apoy ng Zuxian. Tuwing nag-ipon ka ng isang piraso ng Tianyong Shenjing, kailangan mong gamitan ito ng itim na apoy ng Zuxian para maalis ang magnetismo. Kung hindi mo rin maintindihan ito ngayon, pwede mo munang dalhin pa uwi at tingnan. Baka alam ng iba. Sa parehong oras, sa kailaliman ng Tianyu Demon Cave 3, ang babaeng nasa kailaliman ng 25 kanina. Ngayon ay curious na nakatingin sa harap ng light shield. Ano kaya ang bagay na ito? Bakit ang ganitong antas ng tao ay hindi mamamatay sa loob? Bigla siyang lumingon ng may matinding tingin. Sandali lang. Yung babae ay talagang isang likas na anyo ng aray. Kahit na puno ang kanyang talento sa aray, wala pa ring likas na anyo ng aray. Kaya ba ang liwanag na kalasag ay ang aray ng babae? Haha, kung ang ganitong kakayahan ay magiging sarili niyang disipulo, may tuturing na may mga susunod na henerasyon na. Kaya, nang siya ay naghahanda ng batiin si Liu Yuni, bigla na lang naging mabangis ang kanyang tingin. Hindi tama. Ang aura na lumalabas sa kanya ay mula sa Xiangsu. Nandoon ang babae sa pulang damit. Nakatitig na may galit si Liu Yuni. Biglang bumukas ang mga mata ni Liu Yuni. Tumingin siya sa babae sa harap niya. May maitutulong ba ako? Ngunit, sa oras na ito, nagbago ang tono ng babae sa pulang damit. Pasensya na kanina. Nakita ko lang na may tao mula sa kaharian ng mga Diyos. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa totoo lang, ngayon ko lang nadiskubre na mayroon kang likas na katawan para sa mga formation. Nagsimula kang magkaroon ng puso para sa pagtuturo. Handa ka bang tanggapin ang buong kaalaman ko sa mga formation bilang pamana? Sabihin mo. Ipinakita niya agad ang napakataas niyang kakayahan sa larangan ng formation. Nang makita ito ni Liu Yuni, nakatigil siya sa pagkabigla. Siya ang pinakamalakas na alchemist na nakita sa Xiangsu. Kumpara sa taong ito sa harap ko, ang taong iyon ay talagang walang kakayahan. Sa oras na ito, medyo nang humaling si Liu Yuni. Sigurado ka bang nais mo akong gawing disipulo? Sigurado. Ang kondisyon ay kailangan mong isuko ang lahat ng iyong kasanayan. At mag-aral ng aming mga teknik sa demonyo. Naging masama ang mukha ni Liu Yuni. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang sumigaw si Lu Zixuan, tita. Huwag munang sumagot. Mas mabuti pang hintay na bumalik ang tatay ko bago magdesisyon. Nang marinig ito ni Liu Yuni, naisip niyang maaari itong gawin. Maaari bang maghintay ang nakatatanda hanggang bumalik ang bayaw ko? Kailan babalik ang bayaw mo? Ikaw ba ang naglagay ng shield na ito? Lumabas ang bayaw ko para mag-asikaso ng bagay. Dapat babalik siya agad. Tungkol naman sa shield na ito, gawa iyon ng bayaw ko. Nang marinig ito ng babaeng nakasuot ng pula, nagulat siya ng kaunti. Napakahiwagang anyo ng formation na ito. Kahit siya mismo ay hindi pa ito nakita kailanman. Ang pangalan niya ay Luo Danhong. Siya ang pinakamalakas na formation master sa Demon Domain ngayon. Kaya dala ng kanyang kuryosidad, inabot niya ang kamay para hawakan ang liwanag na kalasag. Ngunit sa susunod na sandali, isang nakakatakot na atake ang biglang sumugod sa kanya. Si Luo Danhong ay walang pag-alinlangan na ginamit ang kanyang pinakamalakas na depensa. Sa sandaling nagbanggaan ang presyon at ang depensa, ang mundo ay nagdilim. Sa oras na ito, labis na nagsisisi si Luo Danhong. Nararamdaman niyang hindi na siya makakayanan. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang anino ang lumitaw sa kanyang likuran. Malamig na nagtanong, ano ang relasyon mo kay Huang Hao, ang pinakamalakas na tagagawa ng formation sa Demon Domain? Ikaw ba ang kanyang alagad? Parang ginamit na ni Luo Danhong ang huling lakas niya at sumagot. Hindi ako ang kanyang alagad. Siya ang aking nakababatang kapatid sa sekta. Pagkabigkas ng mga salita, biglang naramdaman ni Luo Danhong na nawala ang matinding presyong iyon. Dahil ikaw ang senior niya sa pag-aaral. At dahil hindi ko naman naramdaman ang galit mula sa iyo kanina, patatawarin na kita sa pagkakataong ito. Nang marinig ito ni Luo Danhong, sa wakas ay nakahina siya ng maluwag. At nang itaas niya ang ulo para tingnan ka, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ba ito yung taong nakita ko sa 25 li kanina? Yung taong nakatagpo mo ba? Pagkatapos, direkta kang pumunta sa tabi ng panganay na anak na babae. Matapos malaman ang buong kwento, pumunta ka ulit sa tabi ni Liu Yuni at sinabi, kung nais mong maging kanyang disipulo, hindi mo kailangang isantabi ang iyong mga kasanayan. May paraan ako. Nahihiya si Liu Yuni at nagsalita. Medyo nag-iisip, pero hindi naman ako pwedeng manatili dito palagi. At ikaw, agad mong nakita kung ano talaga ang ikinababahala ni Liu Yuni. Kung nag-aalala ka dahil sa ate mo at sa bunso mo, na may mga pagdududa, mas mabuti pang huwag mo na silang isipin. Masyado namang pinahahalagahan ng ate mo ang lakas. Kung sasabihin mo sa kanya na gusto mong umunlad dito, syempre, papayag siya. Tungkol sa kapatid mo, hindi ko na kailangan pang magsalita. Sa totoo lang, may konting pansariling interes ka rin sa sinasabi mo. Mas mabuti siyang makakapag-alaga sa dalawang bata kung nandito siya. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Liu Yuni, sige, pag-isipan ko. Wala namang nagmamadali na umuwi. Ngunit sa mga sandaling ito, nakayuko si Luo Danhong. Sobrang naiinis siya sa loob. Hindi ba ako ang kumuha ng disipulo? Bakit wala akong boses dito?
Nang itinaas ni Lo Danhong ang kanyang ulo, nakita niyang nakatayo ka sa harap niya. Naghahanda na tayong umalis dito. Pumunta sa lungsod ng Mulin. Sasama ka ba? Agad na tumango si Lo Danhong. At pakiramdam ko sa larangan ng mga formation. Mas magaling ka pa kaysa kay Huang Hao na matandang iyon. Bakit hindi ka pa niya nabanggit sa akin noon? Dapat alam mo naman. Yung junior brother ko mahilig talagang magpasikat. Natakot siyang maagaw ko ang titulo niya bilang pinakamalakas na tagapaglatag ng formation sa Demon Domain. Kaya hindi niya kailanman binanggit ako sa iba. Habang ako naman, abala lang sa pag-aaral ng mga formation. Kailanman ay hindi ako nagmalasakit sa mga reputasyon na yan. Pagkarinig mo, hindi ka na lang nakapagsalita. Yun pala, yung matandang iyon. Mas makapal pa pala ang mukha kaysa sa inaakala ko. Pagkalipas ng kalahating oras, nandito ka na sa maliit na bakuran ng Mulin City. Nang makita mo si Wang Duanshan, diretso na ang ngiti mo. Lao Wang. Haha, hindi ko akalain na talagang bumalik ka. Buti na lang sa huli ay personal na nagpadala ng mensahe si Xu Chanfei. Kung hindi, baka na-aksidente tayo sa malaking bagay na ito. Sinabi ko sa matandang ito na bumalik ka na. Pero ayaw niyang maniwala sa akin. Hindi mo alam, si Wang Duanshan ay mukhang inosente. Ilang beses na akong naloko ni Lao Xiao. Wala na talaga akong magawa. Napangiti ka ng medyo nahihiya. Sa oras na ito, lumapit si Lu Miao at nagtanong. Sino naman siya? Ang pangalan niya ay Wang Duanshan. Matagal na siyang kaibigan ng tatay. Pwede mo siyang tawagin kahit ano. Ngunit sa susunod na sandali, diretso si Lu Miao na sumigaw kay Wang Duanshan. Magandang araw, Ginoong Wang. Nang marinig ito, ikaw ay naguluhan. Biglang naguluhan si Wang Duanshan. Ito ang iyong anak na babae. Nakita ni Lu Zixuan ito. Sumigaw din ng lolo. Sa sunod-sunod na ito, si Wang Duanshan ay tuluyang naligaw sa dalawang sigaw ng lolo. Haha, dalawang batang babae, mabuti. Hindi alam ni Lolo Wang ang tungkol sa inyong presensya. Walang dalang magandang regalo. Ganito na lang. Ito ang dalawa sa mga pinakamagandang espada ko. Isipin niyo na lang na ito ay regalo mula sa lolo. Sabi mo sa dalawang nagdadalawang isip na anak na babae. Huwag kayong mag-alala. Kunin niyo na. Pagkatapos, umangat ang iyong labi at sinabi, isang tao, isang bagay, hindi sapat iyon. Magandang bagay, hindi ito masyado. Sabi mo nga, di ba? Ang dalawang tawag na iyon ay hindi basta-basta. Kailangan lang ng dalawa pa. Maaari itong ibigay kay Liu Yunyin at Sun Mingzi. Kunin niyo lang. Wala akong labis. Maliban sa mga armas, sapat na yon. Salamat po, Lolo Wang. Lalong lumaki ang ngiti sa mukha ni Wang Duanshan. At ang tagpong ito, ay talagang ikinagulat ni Xiao Qingyi at Xu Chanfei. Itong matandang kuripot na ito, ay naging galante ngayon. Matapos itabi ng dalawang anak na babae ang kanilang mga sandata. Lumapit ka kay Hihong. Tinawag ka ni Lao Wang ngayon. Ito ang aking kaibigan mula sa Xiangsu, si Hihong. Nakausap niyo na ba siya kanina? Agad na naging seryoso si Wang Duanshan. Kakausap lang namin kanina. Magaling siya sa paggawa ng mga kagamitan. Kaya tinawag kita ngayon. Gusto ko sanang tulungan mo akong gumawa ng ilang mga kayamanan. Sige, ipasa mo sa kanya ang ilang karanasan. Walang problema hanggang dito. Bigla siyang nag-isip. Ano, gusto mong mag-ukit ng kagamitan? Mayroon ka na namang magandang materyales. Bilang isang panday ng kagamitan, gusto niyang makipag-ugnayan sa mga ganitong misteryosong materyales. Ngayon, medyo marami ito. Tingnan mo kung gaano karaming bagay ang maaari mong iproseso. Sabihin mo, ilabas mo na lahat ng mga langit na ginto. Haha, pagkatapos nito. Hindi na ako ang pinakamalakas na panday sa kasalukuyan. Sa halip, magiging pinakamalakas ako sa lahat ng panahon. Ikaw ang panday na hindi kailanman mahahabol ng mga susunod na henerasyon. Nakangiti ka at tumango. Katulad pa rin ng dati. Ikaw muna ang mag-assess. Ilan ang kayang gawin ng mga kayamanang bagay? Ibigay mo muna sa akin ang mga plano. Ako ang pipili. Pagkasabi nito, lumapit ka ulit kina Liu Yunyi at Lo Danhong. Pag-usapan niyo ang mga sarili ninyong bagay. Kung sigurado kang mananatili dito ng matagal, bumalik ka sa akin para sa pagbabago ng iyong lakas. Tumango si Liu Yunyi. Pagkatapos ay humarap ka at umalis. Ngunit si Xu Chanfei na nakatayo sa malapit, ay napansin ang iyong palitan ng tingin sa babae sa pulang damit. Agad niyang naramdaman na may mali. Maaaring makipagkumpetensya ang babaeng ito sa kanya para sa lalaki. Pagkalipas ng isang oras, dumating si Liu Yunyi sa isang lugar na walang tao. Kinuha ang jade tube para sa komunikasyon. Ate, gusto kong manatili dito ng matagal. Noong una, hindi pa sigurado si Liu Yunyi sa Chenyon Demon Cave. Talagang hindi pa niya naisip. Ngunit pagkatapos makipag-chat kay Lo Danhong, matapos bigyan siya ni Lu Miao ng isang 10 rank na espada, may desisyon na si Liu Yunyi. Sa kabilang panig, matapos huminga ng malalim si Liu Ruyan, mabilis niyang ipinadala ang mensahe sa kanyang kapatid na si Liu Xuanyu. At sabay na sumagot, nandyan ka ba? May nangyayari bang masama? Baka may panganib ka? Walang panganib. Sa halip, nakatagpo ako ng isang napakalaking pagkakataon para sa akin, na talagang mahalaga. Kamakailan lamang, sa tulong ng aking bayaw, nakaalam ako ng aking likas na anyo. Pagkasabi ko nito, pumasok ang kapatid ni Liu Ruyan, kasama si Lu Zengran. Nang marinig ng ilan ang tungkol sa likas na katawan ng formation, sila ay talagang nagulat. Sigurado ka ba? Hindi ba't ang likas na katawan ng formation ay sinasabing isang alamat lang? Sobrang sigurado ako. Pagkatapos, isinalaysay ni Liu Yunyi ang mga pangyayari. Nang marinig ito ni Liu Ruyan, nakangunot ang noo. Parang masyadong nagkataon ang lahat ng ito. Sakto pa na yung tao ay ate ng kaibigan niya. Sigurado akong niloko ka lang. Hindi ganon si Bayaw. Dahil espesyal ang pagkatao ni Bayaw. Kakalaman ko lang din ito kamakailan. Tungkol dyan,
Ngumiti siya ng pilit. Sino ang makakapag-isip na ang kanyang bayaw ay ang tanyag na emperor ng walang hanggang gabi sa mundong ito? Ibig sabihin, ang layunin ng kanyang kapatid na babae ay simpleng panimula lamang para sa bayaw. Sa oras na yon, noong una, hindi ko pinansin ang aking bayaw na si Liu Xuanyu. Sabi niya, ano bang estado meron siya? Hindi ba't isa lamang siyang mataas na mandirigma sa magic domain? Sigurado akong mas malakas ang aking kapatid na babae kaysa sa kanya sa hinaharap. Maging katumbas ng Eternal Night Demon Emperor. Nang marinig ito ni Liu Yuni, bigla siyang naguluhan. Mas mabuting huwag nang sabihin yon. Tiyak na masisira ang puso ng aking kapatid na babae. Basta't ang aking bayaw ay napakaastig dito. Nakaayos na ang lahat para sa akin. Huwag kayong mag-alala. Biglang nanginig ang ulo ni Liu Xuanyu. Hindi, ikalawang kapatid. Nainom ka ba ng kung anong pampatulog mula sa taong iyon? Bakit sobrang nagtitiwala ka sa kanya? Si Liu Yuni ay talagang nagalit. Alam ko kung anong klaseng tao ang bayaw. At saka, kung muling magsasalita ka ng masama tungkol sa bayaw, wala ka ng kapatid na ganito. Nakita ni Liu Ruyan na hindi maganda ang sitwasyon, kaya't agad siyang nagsalita. Yuni, kalmahan mo muna ang iyong galit. Itigil muna natin ito. Pag-isipan mo munang mabuti. Mamaya na lang tayo mag-usap ulit sa pamamagitan ng pag-uusap ng isipan. Pagkasabi nito, agad na pinutol ni Liu Ruyan ang pag-uusap. Pero matagal nang nahulaan ni Liu Yuni ang tunay na layunin ng sinabi ng ate niya. Kaya dali-dali siyang nagpadala ng mensahe kay Hickson. Lumipas ang oras at napunta sa Xiangsu. Anong nangyari? Hindi makontak si matandang higamit ang paglipat ng mensahe. Galit na galit si Liu Xuanyu. Lalo akong naniniwalang hindi basta-basta ang nangyayari dito. Sandali, susubukan ko ulit siyang kontakin. Baka may ginagawa lang siya kanina. Ngayon, biglang nagsalita si Lu Zengran na tahimik na nakatayo sa tabi. Inay, naniniwala ako na totoo ang sinabi ng tiya. Hindi ganyan ang tatay. Matigas na tinanong ni Liu Xuanyu. Zengran, huwag mong isipin na kilalang kilala mo ang tatay mo. Noong hindi pa naghiwalay ang iyong ina at siya, maaaring hindi mo maisip na siya ay tao mula sa Demon Realm. Agad na tumahimik si Lu Zengran. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang umingay ang Jade na nagpapadala ng tunog. Liu Ruyan, ang bilis mo naman. May kailangan ka ba sa akin? Agad na sinabi ni Liu Ruyan. Gusto lang kitang hanapin. Para sa isang bagay. Nabigla na lang sinabi ng kapatid ko na gusto niyang manirahan doon. Inulit ni Liu Ruyan ang nalaman niya mula sa kapatid niya kanina. Sinabi niya ulit ang lahat. Totoo ba ang bagay na ito? Nang marinig ni Hihong, bigla siyang nagalit. Totoo ito, huwag kang mag-alala. Ang ex-husband mo dito ay sobrang malakas. May iba pa bang bagay? Kung wala na, magpapatuloy na ako sa trabaho ko. Biglang nakaramdam si Liu Ruyan ng masamang kutob. Lolo He, sigurado ka bang totoo lahat ng sinabi mo? Ruyan, hindi ka naman tama dyan. Kailan ba kita niloko, itong matandang ito? Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, bakit ka pa nagpadala ng mensahe? Ano bang gusto mong itanong? Pagkatapos sabihin yon, diretsong pinatay ni Hickson ang tawag. Sa kabilang panig, nakakunot ang noo ni Liu Ruyan. Hindi, kailangan talagang bumalik si Yuni. Say ni Liu Xuanyu. Sa ngayon, mukhang hindi na makakabalik ang pangalawang kapatid. Pati si Hilaw. Agaran siyang pinutol ni Liu Ruyan. Ngayon, kailangan lang siyang bumalik upang malaman ito. Kung totoo man, hayaan na siyang gawin yon. Pagkalipas ng 1 minuto, nag-usap si Liu Yuni ng mag-isa. Kapatid na lalaki, nakapagdesisyon na ako. Mananatili na ako rito. Ngunit natatakot ang kapatid ko na ang desisyong ito ay hindi ko kagustuhan. Kaya't maaaring kailanganin kong bumalik sandali. Mabuti na lang at nandito si Liu Yuni. Kailan tayo alis? Magsimula na tayo ngayon din. Tumango ka. Pagkatapos ay diretsong sinira mo ang espasyo at umusad. Kasama si Liu Yuni. At nakarating sa hangganan ng Demon Realm at Immortal Ruins. Bro, dito na lang sapat na. Kapag tapos ka na, huwag kalimutang mag-text sa akin. Pagkatapos sabihin yon, naghiwalay na sila. 1 oras ang lumipas. Si Liu Yuni ay humarap sa kanyang kapatid na babae. Ngunit, napansin niyang may 2 estranghero pang nakatayo sa loob ng malaking bulwagan. Isa sa kanila, siya ang pinakamagaling na formation master sa loob ng Immortal Ruins, si Zhang Huiren. Ang isa pa ay isang makapangyarihang emperador na nasa rurok ng pagsasanay sa espiritu. Malalim na bumuntong hininga si Liu Yuni. Nahulaan na niya kung ano ang susunod na mangyayari. Ate, bumalik ako ngayon. Ang pangunahing dahilan ay upang patunayan na wala akong naranasang panganib doon. At upang personal na makipagpaalam sa iyo. Dahil naabot mo na ang layunin ngayon, aalis na ako. Sandali. Ngayon, ang ibig sabihin lang ay hindi ka nakatagpo ng panganib dyan. Pero hindi namin maaaring alisin ang posibilidad na ikaw ay nanloko. Nabalitaan ni Liu Yuni. Biglang naglabas ng kakaibang liwanag mula sa kanyang katawan. Ngayon, tingnan niyo na uli. Hindi ba kita ninyo niloloko? Ito ba ang likas na kalagayan ng katawan? Ngayon, si Zhang Huiren ay may nakatabong matinding pagnanasa sa mata. Pagkatapos ay binigyan niya si Lin Qingsu ng isang sulyap. Naintindihan ni Lin Qingsu agad ang ibig sabihin nito. Kaya bigla siyang lumapit at nagsabi, sige na, kahit na hindi ka naloko. Kailangan mo bang talagang mag-aral ng mga aray doon? Ipinapakilala ko sa iyo. Ito ang pinakamalakas na array master sa ating Xiansu, si Zhang Huiren. Tama ang sinabi ni Lindawi. Ano ang halaga ng pinakamalakas na array master sa Demon Realm? Kapag dumating siya sa harap ko, tiyak na siya ay aking pahihirapan tulad ng isang langaw. Tumingin si Liu Yuni sa mayabang at nagmamalaki na si Zhang Huiren. Biglang sumiklab ang isang hindi kilalang galit sa kanyang puso. Ginoo, nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang iyong pinakamalakas na anyo ng anyo. Ngunit kung ikukumpara sa taong mula sa madilim na dako, talagang hindi ito kaaya-aya. Kung ang sinabi ng nakababatang henerasyon ay nakapagpalungkot sa iyo, humihingi ako ng paumanhin sa iyo.
Narinig ni Zhang Huiren ang mga salita. Sinikap kong pigilin ang aking galit. Sige na, hindi ko na lang ito isusumbat sa iyo bilang nakababata. Ngunit sana hindi mo pagsisihan ito sa hinaharap. Nakita ni Lin Qingsu na hindi maganda ang sitwasyon. Nagbago ang kanyang tono. CJ, kung patuloy kang pipili ng ganyan, ngunit para makapagpahinga ang iyong kapatid. Sa wakas, hayaan nating sukatin ng kaibigang ito ang kanyang espiritu. Ano sa palagay mo? Si Liu Yunyi ay walang pagsisisi. Matatag na tumango. Kaibigang Jia, simulan na. Agad na lumapit ang matandang lalaki kay Liu Yunyi. Nakita niyang nagtipon ng liwanag ng ginto sa kanyang mga daliri. Diretso itong tinapat sa isip ni Liu Yunyi. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtawag siya ng lihim kay Lin Qingsu. Kaibigan Lin. Normal ang kanyang katawan at kaluluwa. Nang marinig ito, agad na nagkunot ng noo si Lin Qingsu. Matapos magduda ng kaunti, muli siyang pumikit. Kaibigang Jia, gawin na lang natin ayon sa sinabi ko kanina. Sigurado na ako. May gumamit ng espesyal na lihim na mahika ng kaluluwa sa kapatid mo. Biglang naintindihan ni Liu Yunyi sa sandaling ito. Nalaman niyang niloko siya ni Lin Qingsu. Agad namang sumang-ayon si Lin Qingsu. Sabi ko na nga ba, hindi basta-basta ang bagay na ito. Hindi na pwedeng bumalik ang kapatid mo sa Demon Realm, Ruyan. Nakasimangot si Liu Ruyan. Yunyi, pakiramdam ko rin may mali sa kalagayan mo. Bakit hindi ka muna manatili dito sa Immortal Ruins at magpahinga? Mukhang malungkot si Liu Yunyi. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Pati ikaw, pinagdudahan mo ako. Nakita ni Lin Qingsu. Agad na sinabi. Bakit ka ganyan makipag-usap sa ate mo? Dapat mong malaman na lahat ng ito ng ate mo ay para sa ikabubuti mo. Nang marinig ito, hindi na kayang tiisin ni Liu Yunyi. Matagal na akong hindi nasisiyahan sa'yo, Lin Qingsu. Noong una, ang paghihiwalay ng kapatid ko ay may malaking kaugnayan sa'yo. Ngayon, muli mong pinupukaw ang relasyon ko at ng kapatid ko. Ano ang layunin mo? Biglang nag-itim ang mukha ni Lin Qingsu. Ruyon, tingnan mo, ilang araw pa lang si Yunyi sa Demon Realm. Naging ganito na siya. Kung papayagan mo siyang bumalik doon, magsisisi ka na, huli na ang lahat. At si Liu Yunyi ay nagpasimula ng matinding laban. Lin Qingsu, ikaw. May mukha ka pang magsalita na ako ay sinaniban ng kaluluwa. Tingin ko, buong pamilya mo ang sinaniban ng kaluluwa. Si Liu Ruyan ay natigilan sa lugar. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito ka-emosyonal ang kanyang kapatid na babae. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Alam ko nang mabuti kung ano ang ginagawa ko. Dahil sa sandaling ito, ako'y labis na gising. Pagkatapos sabihin niyon, agad na kinuha ni Liu Yunyi ang espada na ibinigay sa kanya ni Miao Miao. Ngayon, sa wakas ay nauunawaan ko kung ano ang naramdaman ng aking bayaw noon. Pagkatapos, itinutok niya ang talim ng espada kay Lin Qingsu. Magsaya ka na wala akong kapangyarihan tulad ng sa aking bayaw. Kung hindi, sa susunod na taon sa araw na ito, magiging araw ng iyong kamatayan. Ngunit si Lin Qingsu ay nagkunwaring walang kamalay-malay at nagsabi, Si Ruyan, tingnan mo, ang kapatid mo ay talagang naakit na. Kailangan siyang manatili. Tumingin si Liu Ruyan sa kanyang kapatid na ganap nang nagbago. Muli siyang naniwala kay Lin Qingsu. Ilagay mo na ang sandata. Kung hindi, huwag mong sisihin ang ate mo sa hindi pagiging magalang. Nang marinig ito, lubos na nawala ng pag-asa si Liu Yunyi. Kaya't bigla niyang itinutok ang espada sa kanyang leg. CJ, kailangan niyo akong pilitin na manatili, di ba? Kung gayon, mamamatay ako rito ngayon. Si Liu Ruyan ay labis na nagulat. Hindi niya akalain na ang kanyang kapatid na babae ay magpapakamatay upang pilitin siya. Sa mga oras na ito, gusto niyang maging matatag. Ngunit alam niya na ang kanyang kapatid na babae ay isang malakas na santo. Ang hawak niyang napakalakas na 10 antas na espada. Kailangan lang niyang ilipat ang kanyang braso ng bahagya. Wala nang makakapag-ayos dito. Yunyi, huwag kang magalit. Mag-usap tayo ng maayos. Wala na akong masabi sa inyo. Ako ang may kontrol sa aking kapalaran. Noong mga sandaling iyon, biglang tumayo si Liu Xuanyu na dati ay tumututol sa pag-alis ng pangalawang kapatid na babae. Ngunit bigla siyang tumayo. Huwag kang gagalaw. Alam na alam ko ang ugali ng pangalawang kapatid na babae. Gustong-gusto ko mang manatili si ate. Pero ayokong mag-away-away tayong magkakapatid. Napakagulo ng nararamdaman ngayon ni Liu Ruyan. Makalipas ang ilang sandali, malalim siyang napabuntong hininga. Yunyi, umalis ka na. Bago umalis, muling tumingin si Liu Yunyi sa kanyang ate at kapatid na lalaki. Sa pag-alis kong ito, hindi na ako babalik. Kung itinuturing niyo pa rin akong kapatid o ate, maniwala kayo kay Lin Qingsu na ito. Hindi mapagkakatiwalaan. Sa puntong ito, masamang tumingin siya kay Lin Qingsu. Hintayin mo lang. Kapag mas malakas na ako kaysa sayo, babalikan kita. Pagkasabi nito, agad na tinawag ni Liu Yunyi ang isang teleportation array. Sa isang iglap, nawala si Liu Yunyi sa harap ng lahat. Nang makita ito ni Lin Qingsu, mabilis siyang tumingin kay Zhang Huiren. Agad niyang binasag ang formation at hinabol ito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Liu Ruyan. Desidido na ako. Hayaan mo na siyang umalis. Nang makita ni Lin Qingsu na napakatatag ng panindigan ni Liu Ruyan, wala na siyang nagawa kundi sumang-ayon. Pagkatapos, mag-isang iniwan ni Liu Ruyan si Lin Qingsu. Totoo ba ang resulta na nakuha ni Shizun kanina? Agad na yumuko si Lin Qingsu. Pagkalipas ng ilang sandali ng katahimikan, muli siyang tumingala. Yunyan, alam mo na ang sagot. Bakit mo pa tinatanong sa akin? Malalim na huminga si Liu Yunyan. Bakit mo ginagawa ito? Nagising na ni Liu Yunyi ang likas na kapangyarihan ng formation. Ganyang talento. Dapat manatili siya sa atin. Gaano ba kalaki ang maitutulong nito sa mga susunod nating plano? Wala ka bang nakikitang kahit ano? Diretsong nagalit si Liu Ruyan. Pero kapatid ko siya. Hindi siya ang gamit ko.
Ruyan, masyado ka pa ring nagpapadala sa damdamin. Sinabi ko na sa'yo. Kung gusto mong magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan, kailangan mong alisin ang lahat ng mga distractions. Sa sinabi mong iyan, biglang naging malamig ang pagitan niyong dalawa. Sige, bahala ka na. Pero dapat mong malaman, kung papapuntahin mo ang kapatid mong babae doon, talaga bang para sa ikabubuti niya yon? Pareho nating alam ang sagot. Kahit na siya ay nakakuha ng pinakamalakas na Demon Emperor ng madilim na kaharian, hindi pa rin posible na ma-convert ang kanyang kakayahan. Sa ganitong paraan, si Yuni ay magiging isang inutil sa madilim na kaharian. Mas mabuti na yon kaysa mamatay siya. At saka, sa pagkakataong ito, ang pinaka-ikinagalit ko ay, hindi mo ako binalaan ng maaga. Kung ulitin mo pa ito, huwag mo akong sisihin kung gagantihan kita sa parehong paraan. Nang marinig ito ni Lin Qingsu, bigla siyang napakunot noo. Ngayon, naglakas loob ka na akong pagbantaan. Talagang iniisip mong mahalaga ka na. Lumipas ang oras at dumating sa hangganan ng Demon Domain at Immortal Ruins. Tinitigan ka ni Liu Yunyi sa harapan niya. Diretso ng puno ang pakiramdam ng seguridad. Kapatid na lalaki, kaya mo bang talagang ipasa ito? Bahagyang umangat ang iyong labi. Kailan ba kita niloko? Mamaya, matutulungan kita na ipasa ito. Sa isang kisap mata, dinala mo si Liu Yunyi pabalik sa maliit na bakuran. At sa bakuran, si Luo Danhong ay matagal nang naghihintay dito. Nakita ni Liu Yunyi. Agad na lumuhod si Goduan at nagbigay galang. Ginoo, pakiusap, tanggapin ang aking pagyukod. Dahil sa mga karanasang nakuha sa Xianyu. Ngayon ay labis siyang nagnanais na lumakas. Tumayo ka na, disipulo. Agad na tumulong si Luo Danhong kay Liu Yunyi upang siya'y itayo. Nakatayo ka sa likod ni Luo Danhong. At hinawakan mo ang kanyang balikat. Mula ngayon, kaibigan Luo, ipinagkakatiwala ko na siya sa'yo. Dapat mo siyang turuan ng mabuti. Kung maganda ang kanyang pagkatuto, ay bibigyan kita ng magandang gantimpala sa hinaharap. Nakarinig si Luo Danhong, ay biglang nanginig siya. Para sa kanya, ang pangungusap na ito ay isang babala sa kanya. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi kalayuan, nakita ni Xu Qianfei ang eksenang ito. Halos mabali na ang kanyang pangibaba. Matapos mong makipag-usap kay Luo Danhong, dinala mo si Liu Yunyi sa maliit na gubat. Ang antas ng iyong kapangyarihan ngayon, ay ilang ulit na mas malakas kaysa dati. Ang kapangyarihan sa ilalim ng antas ng dakilang emperador ay maaari mong baguhin ng malaya. Pagkatapos ng 15 minuto, matagumpay mong nabago ang kapangyarihan ni Liu Yunyi sa kapangyarihang demonyo. Sige, dahil nabago mo na ang iyong kapangyarihan, mabuti pang mamuhay ka na lang dito ng maayos. Kung may hindi ka kayang solusyonan, kung gusto mo, hanapin mo lang ako. Sa mga sandaling ito, si Liu Yunyi ay biglang nakaramdam ng kakaibang emosyon sa kanyang puso. Mabilis kang nag-ubo ng 2 beses. Kung wala ng iba, aalis na muna ako. Sabay na rin, masanay ka na rin sa kasalukuyang kalagayan mo. Pagkasabi mo nito, dali-dali kang tumakbo palayo. Ngunit si Liu Yunyi ay biglang namula ang mukha. Ngunit sa mga sandaling iyon, bigla niyang napansin na nagpadala ng mensahe ang kanyang kapatid na lalaki. Matapos magduda ng kaunti, tinanggap din niya ito. Ate, sa wakas ay sumagot ka na. Nabahala na ako. Akala ko ay gumawa ka ng isang hangal na bagay. Nang marinig ang sinabi ng kapatid niyang lalaki, naramdaman ni Liu Yunyi ang init sa kanyang puso. Wala akong problema, kinuha na ako ni Bayaw. At nagawa pa niyang matagumpay na baguhin ang aking lakas. Nagulat si Liu Xuanyu. Ang lakas mo ay nasa antas ng banal na hari. Paano niya magagawa iyon? Sigurado akong niloloko mo ako. Oy, bunso. Totoo ang sinasabi ko. Sobrang laki ng pagkapuot mo kay Bayaw. Talaga namang sobra na. Mabait talaga si Bayaw. Ang salitang ito ay nagpasimula ng katahimikan kay Liu Xuanyu. Alam ni Liu Yunyi, hindi pa rin maniniwala ang sarili mong kapatid. Basta't sumagot ka sa akin, na hindi mo sasabihin sa ate ko ang mga sasabihin ko mamaya. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, na agad na makakapaglinaw sa lahat ng ito. Anong hindi mo pwedeng sabihin sa ate? Ano ang gusto mong sabihin? Huwag kang magtanong. Kung gusto mong malaman, magbigay ka ng pangako sa langit. Sabihin mo na kung sasabihin mo kay ate. Baka hindi mo na mahabol ang paborito mong babae. Si Liu Xuanyu ay biglang naguluhan. Ate, may lason ka ba? Basta-basta lang ba ang pangakong ito? Tanong ko sa'yo, magbibigay ka ba? Kung hindi, hindi na kita kakausapin mula ngayon. Nag-atubiling sandali si Liu Xuanyu. Sa wakas, nagpa siya siyang ipahayag ang sumpa ng langit. Sige na, ate. Ngayon, masaya ka na ba? Kaya, si Liu Yunyi ay nag-atubiling nagsalita. Si Bayaw, siya talaga ang idol na. Palagi mong sinasabi. Siya ang walang hanggang gabi na emperador ng demonyo dito sa mundo ng mga demonyo. Agad na humarap si Liu Xuanyu sa kanyang hawak na jade na komunikasyon. Nagpadala siya ng tanong. Ate, naglalaro ka ba sa akin? Kailan ba ako nang loko sa'yo? Kailangan mo pa bang mag-isip? Hindi ka ba nagtataka? Yung napakagandang espada na kinuha ko kanina sa realm ng mga diyosa. Saan siya nagmula? Sabihin mo, may nakita ka na bang mas malakas pa sa kanya sa mundo ng mga immortal? Pero ang espada na ganitong antas. Ngayon, laruan na lang ni Miao Miao at Zixuan. Sa mga sandaling ito, labis ang pagsisisi ni Liu Xuanyu. Sinampal niya ang sarili niya sa harap ng lahat. Gusto ko lang sanang itanong. Nasa puso na ba ako ni Bayaw ngayon? Wala na akong nararamdaman na kahit anong magandang pakiramdam. Pwede pa ba akong bumalik ngayon? Sige, basta alam mo na mali ka. Susubukan kong magbigay ng magandang salita tungkol sa iyo kay Bayaw. Mas madalas kong ipagtanggol ka. Ay, salamat talaga, ate. Ikaw talaga ang paborito kong ate. Muah-muah. Napangiting alanganin si Liu Yunyi. Ang kapatid kong ito. Kapag hindi siya bastos magsalita, maayos naman siya. Sa oras na ito, muling nagtanong si Liu Xuanyu na parang nag-uusisa. Kumusta na si Hihong ngayon?
Ang ganda ng samahan nila ni Bayaw. Hindi ba't sobrang saya niya ngayon? Si Lao He, sa tulong ng kanyang bayaw, dapat ay mabilis na magkakaroon ng pinakamagandang pabrika ng alchemy sa Canyon Continent. At mayroon pang pinakamalakas na alchemist dito sa Demon Realm, na magtuturo sa kanya ng mas mataas na karanasan sa alchemy. Si Liu Xuanyu ay sobrang naiinggit. Sobrang saya niya. Hindi, ate. Kakausapin ko na ang ate ko. Gusto ko ring pumunta sa inyo. Hindi pa panahon ngayon. May isa pang dahilan kung bakit ko ito sinasabi sa'yo. Mag-ingat ka kay Lin Qingsu. Protektahan mo si Zengran. Palagi kong naiisip na may masamang balak si Lin Qingsu. Magsisikap akong pataasin ang aking kakayahan dito. Hintayin mo akong bumalik. Seryosong tumango si Liu Xuanyu. Sige, alagaan ko ang sarili ko at si Zengran. Ayos, ganun na lang. Agad na pinutol ni Liu Yunyi ang tawag. Dumating ang ikalawang umaga. Nakita ka ni Wang Duanshan. Bigla siyang nagbigay ng isang plano. Tingnan mo ito. Dito sa loob. Lahat ng mga ito ay kayang gawin gamit ang Chenyon Divine Metal. Pumili ka ng isa zero sa mga ito. 10, ang dami naman. Kung hindi gagawa ng armor, mas marami pa ang mapipili. Kailangan talaga ng armor. Kailangan ko ring gumawa ng isa para sa panganay kong anak na babae. Pagkasabi mo, kinuha mo agad ang plano at tiningnan ito. Matapos mong makumpirma, tinanong mo ulit si Wang Duanshan tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Demon Domain. Kung aling grupo ang may hawak ng pambihirang kayamanan ng mundo. Gusto kong kumuha ng isa para sa bata. Ang layunin mo sa pagtatanong na ito ay para malaman kung meron si Wang Duanshan sa kanyang kamay. Hindi ba't binigay ko na sa iyo noon? Ang kayamanang may bilis ng oras na 100 ba ang tinutukoy mo? Napangiti ka ng medyo alanganin. Noong umalis ako sa palasyo ng demonyong emperador noon, ibinigay ko ang kayamanang iyon sa aking alagad. Kaya ngayon wala talaga ako niyan dito. Sa puntong ito, bigla siyang may naalala. Pero noong nakaraang pagpoproseso, naglaan ako ng mahabang oras para gumawa ng isang bagay para sa Magic Willow Academy na may daloy ng oras na halos katulad ng ginawa ko para sa iyo noon. Ngunit narinig ko na kapag ginamit ito kasama ang kanilang treasure na Time Reversal Magic Willow, maabot ang daloy ng oras hanggang 300. Ganoon ba? Sayang naman. Mag-isip na lang ako ng ibang paraan. Sabihin mo, tumingin ka kay Xiao Qingyi. Old Xiao, naalala ko. Noon, ipinadala mo ang ilang mga estudyante sa English yun para mag-aral. Ngayon, dapat ay may mga nakamit na ang iyong mga estudyante. Saktong-sakto. Gusto ko ring ipadala ang 2 bata doon para mag-aral ng kaunti. Hayaan silang makipag-ugnayan sa mga kaparehong henyo. Sa tingin mo ba ay angkop ito? Ngayon lang ikaw nagkaroon ng ganitong ideya. Lahat ito ay dahil sa iyong nakaraang pagsasanay ng isang henyo na disipulo. Sa huli, kahit na naging malakas ang disipulo, naging mailap din ang kanyang personalidad at nagdala ng matinding amoy ng pagpatay. Ngayon, medyo natatakot ka nang gamitin ang dating paraan ng pagtuturo. Sa puntong iyon, seryosong sinabi ni Xiao Qingyi. Sa tingin ko pwede naman. Ang Magic Willow Academy ang pinakamagandang lugar. Hindi tulad ng iba't ibang lugar sa Magic Domain na puno ng panganib at karahasan. Isa itong magandang lugar para sa mga baguhan. CJ, kung may oras, samahan mo akong makilala ang punong guro ng Magic Willow Academy. Biglang kumurap si Xiao Qingyi. Yung matandang iyon. Tamang-tama, may plano siyang bumalik sa Magic Willow Academy ngayong gabi. Bakit hindi na lang tayo magkasama para harapin siya ngayong gabi? Ahem. Mali, sabay tayong makipagkita sa kanya. Wala kang sinagot. Ngunit ang 2 lumang barya ay nagkasundo. Ngumiti si Aya. Matapos magplano ng maayos. Nahanap mo si Lo Danhong. Naghanda kang ipagawa sa kanya ang isang teleportation array na nakakonekta sa Magic Willow Academy. Sa ganitong paraan, mas madali para sa mga bata na makabalik sa hinaharap. Dumating na ang gabi. Dumating kayo ni Xiao Qingyi sa Magic Willow Academy ng lihim. Nang panahong iyon, kumuha si Xiao Qingyi ng isang jade slip para sa komunikasyon. Nandito na si Master Xiaoxu. Lumabas ka at ipakita ang daan. Pagkalipas ng 2 minuto at kalahati, isang lalaking nasa gitnang edad ang mabilis na lumapit sa inyo. Ang taong ito ay si Song Su. Isa siyang 2 bituin na guro sa Magic Willow Academy. Guro, finally, you have come. Bakit umuwi na ng maaga ang matandang yon? Wala naman. Pero malapit na rin siguro. Kaya magmadali ka at magdala ng daan. Ngayong gabi, gusto kong talagang patayin siya. Sa oras na ito, labis na nagagalit si Xiao Qingyi. Karaniwan siyang pumupunta dito mag-isa. Wala siyang magawa sa lumang bagay na yon. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na mismo ang nagdala ng tao. Hindi siya naniniwala na ang buto ng matandang lalaki ay ganoon pa rin katigas. Pagkatapos, dinala ni Song Su kayo nang tahimik sa Liumo Academy. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa loob ng silid aplatan ng Liumo Academy, biglang ininulat ng matandang lalaki ang kanyang mga mata. Ang matandang ito ay siya ring Vice Dean ng Liumo Academy, Lu Qingsu. Kaya agad niyang kinuha ang isang jade na pangkomunikasyon. Magandang araw, Emperador ng Demonyo. Nahanap ko na ang lalaking matagal mo nang hinahanap. Kasama niya si Xiao Qingyi at lumitaw sila sa Liumo Academy. Magaling. Bibigyan kita ng pagkilala sa ginawa mo. Ang taong ito ay ang kasalukuyang tagapamahala ng Demon Realm, si Dugumo Emperor. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Guro, napakamasakit ng ginawa mo noon. Umalis ka matapos mag-iwan ng sulat. Alam mo ba kung paano ko nalampasan ang mga taon na yon? Pagkatapos, nagbago ang kanyang ekspresyon, maghintay ka lang sa akin. Ngayon, ang aking lakas ay higit sa 10 beses na. Ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Bumalik tayo sa Liumo Academy. Sa isang silid, si Xiao Qingyi ay nakatitig sa isang matandang lalaki. Ang matandang ito ay si Liu Xiu, ang punong guro ng Liumo Academy.
Ayos lang, Xiao Qingyi. Huwag mong isipin na dahil dinala mo ang lalaking iyon, ay papayag ako sa iyong mga walang katuturang kahilingan. Ngumiti si Xiao Qingyi sa gilid ng kanyang labi. Ngayon, hindi ako ang may kailangan sa iyo, kundi siya. Sa sandaling ito, lumapit ka rin habang nagsasalita siya. Direktor Liu, kung kilala mo ako, hindi ko na pahahabain pa. Una, simula bukas. Gusto kong papuntahin ang anak kong babae sa inyong Li Lianjie Academy para magsanay. Pangalawa, gusto kong ang anak ko ay maaaring gumamit anumang oras ng mga kayamanang may kapangyarihan sa oras na nasa ibabaw ng time reversing magic willow nyo. Basta pumayag ka sa dalawang kondisyong ito, maaari kitang tulungan sa isang bagay. Nang marinig ito ni Liu Xiu, agad siyang nabigla sa narinig. Hindi niya talaga inisip na mayroon ka palang anak na babae, kahit na nagtanong pa siya ng ganitong kahilingan. Ngunit nang makabawi siya, agad siyang nagsalita. Hindi pwede bukas. Ang susunod na pagsusuri para sa mga bagong estudyante ay pagkatapos ng 3 taon. Kapag pumasa sa pagsusuri, makakapag-aral na siya. Tungkol sa pangalawang kondisyon, hindi ko talaga maaayonan. Noong panahong iyon, ang sumulyo ay kayamanan ng tahanan. Paano ko ito basta-basta may papahiram sa iba? Pagkatapos sabihin ito, biglang tahimik ang buong silid. Sa oras na ito, kumikilos ang labi ni Xiao Qingyi. Hindi niya inaasahan na ang matandang ito ay ganito kastrikto sa lahat. Talagang walang kaunting respeto si Lao Liu. Ang batas ay batas. Kahit sino pa man, ito pa rin ang sagot ko. Sabihin mo, si Liu Xiu ay talagang kinakabahan. Ngunit hindi niya inaasahan na. Bigla mong sinabi na, kung hindi ito magtatagumpay, umuwi na tayo. Siguro namimiss na ako ng anak ko. Sa sandaling ito, may bakas ng pagkagulat sa isip ni Liu Xiu. Bakit parang ang bait na ngayon ng emperador ng walang hanggang gabi? Pero sa susunod na sandali, narinig niya si Xiao Qingyi na nagsabi, talaga bang aalis na lang tayo ng ganito? Hindi ko talaga matanggap ang nangyari. Bakit hindi natin siya bugbugin muna bago umalis, hindi pa naman huli? Kung talagang mahalaga sa kanya ang mga patakaran, walang silbi ang pagtama sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti ka. Ngunit mayroon akong isang paraan. Ang bagay na ito ay tila matagal nang nagnanais sa mga demonyong willow mula nang pumasok ako sa akademya. Kung ilalabas ko siya ng lihim, hindi niya kayang hawakan ito sa kanyang lakas. Baka siya mismo ang lumapit sa akin para humingi ng tulong. Kung hindi siya hihingi, ang mga patakaran ay hindi nagbabago. Ganoon din ang puno. Biglang tumingin si Liu Xiu sa kumpol. Ng enerhiyang may nakakatakot na aura. Napansin ang pagkiwan ng kanyang matandang mukha. Dahil mula sa kumpol ng enerhiya, naramdaman ko ang napakalakas na pagnanais na lamunin. Sa oras na yon, sinadya ni Xiao Qingyi na magsalita ng malakas. Tara na agad tayo. Ano pa ang hinihintay natin? Nang makita ito ni Liu Xiu, agad siyang umubo ng 2 beses. Sandali lang kayo. Kanina napag-isip-isip ko. Sa totoo lang, may ilang mga patakaran na maaaring baguhin ng kaunti. Pero, kailangan mo munang gawin ang isang bagay para sa akin. Tumingin ka kay Xiao Qingyi. Ayos lang itong matandang ito. Pagkatapos, itinatago mo na ang enerhiya. Kaya, sabihin mo kung paano tayo makakapag-adjust. Ipinagpag ni Liu Xiu ang kanyang braso. Makikita mo ang kanyang kamay. May hawak akong isang antigong madilim na metal. Bumalik ako ngayon para kunin ang bagay na ito. Naghahanda akong pumunta sa kalaliman ng demonyong bangin. Dalhin ko ang kayamanang ito hanggang sa halos 30 ang lalim. Papalitan ko ito ng lakas ng matinding kasamaan doon. Pagdating dito, muling tumingin siya sa iyo ng diretsyo. Ngayong nakabalik ka na, hawakan mo ang kayamanang ito. Subukan mong manatili sa mas malalim na lugar ng 1 oras. Mas mabuti kung hanggang sa ang kayamanan ay magbago ng kulay sa ginto. Nang marinig ito, agad kang pumayag. Para sa iyo ngayon, napakadali lang nito. Ngunit, habang naghahanda ka ng kunin ang metal sa kanyang kamay, biglang bawiin ni Liu Xiu ang kanyang braso. Sandali lang. Yung pangalawang kondisyon na sinabi mo ay medyo hindi tama. Ang pagsimula ng koneksyon sa kayamanan ay nangangailangan ng maraming yaman mula sa Succubus Willow. Ang pagkasira na ito, hindi naman pwedeng kami sa Succubus Academy ang magdala nito, di ba? Biglang nawala ng salita si Xiao Qingyi. Bakit, natatakot ka pa? Kulang ba ang kaunting yaman para sa ating Eternal Night Demon Emperor? Napangiti ka ng medyo nahihiya sa sandaling yon. Sa ngayon, wala talaga ako. Noon, napansin kong lahat ng nakatagong magic crystal ay nasunog na. Pagkatapos, bahagyang umiti ka ulit. Sa mga taon na ito, siguradong marami kang naipon na magic crystal, hindi ba? Si Xiao Qingyi ay agad na tinamaan ang sarili niyang bibig. Nang malakas. 1 oras ang lumipas. Matapos mong tapusin ang ipinagkatiwala ni Liu Xiu, bumalik ka sa maliit na courtyard. Si Zixuan ay masayang-masaya. Tatay, nandito ka na. Pagkasabi niya nito, may ilang tao ang lumabas. Agad na nagtanong si Lu Zixuan, Tatay. Tatay, kamusta na? Sa puntong ito, alam na ni Lu Zixuan na ang Li Academy ay may pinakamakapangyarihang oras na kayamanan sa mundo ng demonyo. Hindi na siya makapaghintay na makapag-level up sa Earth Realm. Pagkatapos ninyo, maaari na kayong mag-aral sa pinakamagandang akademya sa mundo ng demonyo. Pagkatapos, lumapit ka kay Xu Qianfei. May isang bagay akong nais pag-usapan sa iyo. Wala akong sapat na magic crystal sa ngayon. Gusto ko sanang humiram ng kaunti mula sa iyo. Para ito sa mga bata. Upang magamit ang mga yaman ng Time Treasure ng Magic Willow Academy. Alam mo naman, ang pamilya ni Xu Qianfei may malaking negosyo sa magic domain. Nang marinig ito ni Xu Qianfei, may kumikislap na kasiyahan sa kanyang mga mata. Kahit gaano karami ang kailangan mo, meron ako. Sige, bigyan mo muna ako ng 1 bilyong pinakamataas na uri ng magic crystal. Walang alinlangan si Xu Qianfei. Sige, ipapadala ko agad dito. Ayos, kapag dumating ang aking alagad, ibabalik ko sa iyo. Bakit ka pa nahiya sa akin?
At saka, gagamitin din naman ito ng mga bata. Ito ay nararapat. Sabi niya. Lumapit siya sa harap ni na Lu Zixuan at Lu Miaomiao. Paano kung personal kitang ihatid sa akademya mula ngayon? Nagniningning ang mga mata ni Lu Miaomiao. Sige, pero huwag kang magbago ng isip, Ontiksu. Nakita ito, agad kang nagsalita. Miao-miao, huwag nang istorbohin si Ontiksu. Hindi ba nandito pa si Itay? Agad hinawakan ni Lu Miao-miao ang kamay ni Changsui. Gusto ko si Changsui. Basta nandyan si Changsui. Makakakain ako ng masarap. Habang nagsasanay, nang marinig ito, agad ginamit ni Lu Zixuan ang kamay niya. Para pisilin ang bilugang pisngi ni Miao-miao. Ikaw, maliit na mahilig sa pagkain. Hindi ka ba pwedeng mag-focus sa pag-ensayo? Ayaw mo bang mabilis na makalampas sa antas ng lupa? Si Lu Miao-miao ay nagmumurang labi. Napansin ko na habang kumakain ako ng masarap. Nagmumuni-muni. Mas mabilis ang aking pag-ensayo kaysa sa normal na pag-ensayo. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo. Sinabi ni Lu Miao-miao. At kumuha ng isang malamig na pakwan upang ipakita. Pagkalipas ng ilang sandali, lahat ng naroroon ay nagulat at nanahimik. Tama ba, hindi ba ako nangloloko sa inyo? Agad kang lumapit at hinaplos ang ulo ng iyong anak na babae at sinabi. Miao-miao, subukan mo ulit na mag-ensayo. Gusto kong makita kung ano talaga ang nangyayari. Pagkalipas ng ilang sandali, naguguluhan kang bumukas ang iyong mga mata. Sigurado ka na? Habang kumakain ang anak na babae, ay nagiging mas malaki ang kanyang espiritual na ugat. Nahiya kang nagsabi kung ganon. Magsanay ka habang kumakain mula ngayon. Pagkatapos ay sinabi mo kay Xu Qianfei, ikaw ba ang palaging nagbibigay ng masasarap na pagkain kay Miao-miao kamakailan? Nakita ni Lu Miao-miao. Agad akong kumagitna sa harap ni Prinsesa Xu Qianfei. Tatay, hindi mo pwedeng siraan si Tita Xu. Kung wala si Tita Xu, hindi ko pa malalaman na kaya ko palang mag-ensayo ng ganito. Nang marinig ni Prinsesa Xu Qianfei, biglang napuno ng lambing ang kanyang mga mata. Wow, bakit hindi ko anak ang batang ito? Nahihiya kang hinawakan ng iyong ulo. Hindi kita tinutukoy, Tita Xu. Nagpapasalamat lang ako sa kanya. Ganun ba, kung nagpapasalamat ka, dapat may gantimpala, di ba? Kaya tumingin ka kay Prinsesa Xu Qian. Anong gantimpala ang gusto mo? Biglang naramdaman ni Prinsesa Xu Qian na napakabilis dumating ng kaligayahan. Totoo ba ito? Tumango ka bilang sagot. Nang makita ito ni Xiao Qingyi, muling lumitaw ang kanyang pusong ngiti. Xu Qianfei, bilib ako sa iyo ah. Ngunit sa hindi inaasahang paraan ay sinabi ni Xu Qianfei. Purihin mo naman ako. Sa narinig mo, napatingin ka kay Xu Qianfei nang may paghanga. Sige, magaling ang ginawa mo. Sa sandaling yon, parang kumain ng pulot si Xu Qianfei. Okay, Miao-miao, Zixuan. Sama ka kay Ontiksu. May inihanda akong kaunti para sa inyo. Maaari ninyong magamit ito sa Magic Willow Academy. Pagkatapos ay dinala niya ang dalawa papunta sa silid. Dito, si Xiao Qingyi ay humanga sa'yo. Wow! Siya pa rin ba ang Snow Empress na kilala natin? Talagang may pakiramdam ng mabuting asawa at mapagmahal na ina. Tumingin ka kay Xiao Qingyi. Walang sinabi. Dahil talagang namangha ka sa ginawa ni Xu Qianfei kanina. Tumingin si Xiao Qingyi sa'yo na walang pagtutol. Bigla siyang ngumiti. Haha! Talagang hindi ka nagkamali kay Xu Qianfei. Ang galing-galing. Pagkalipas ng kalahating oras. Sa silid, si Lu Zixuan ay seryosong nakatingin kay Lu Miao-miao. Napansin ko kanina parang gusto mo si Snow Aunt. Dahil ba sa mga masasarap na pagkain na ibinigay niya sa'yo? Alam niya ng mabuti, na ang kanyang kapatid na babae ay may kakayahang mag-isip ng sarili. Pakiramdam ko si Tita Xu ay parang si Papa. Mabait siya sa akin. Minsan mas mabait pa kaysa kay Mama. Sa totoo lang, napangiwi siya at yumuko. Dati si Mama, bukod sa pag-ensayo, puro pag-ensayo lang. Halos hindi naman niya tayo sinasamahan. Narinig ni Lu Zixuan, at siya ay pumasok sa malalim na pag-iisip. Biglang itinaas ni Lu Miao-miao ang kanyang ulo na may lungkot. Ate, napansin ko na kapag kasama ko si Chaksui, hindi ko na gaanong naiisip si Inang. Nakita ni Lu Zixuan na gustong umiyak ang kanyang kapatid. Lumapit siya at mahigpit na niyakap ang kanyang kapatid. Mula ngayon, magiging maayos tayo sa pakikitungo kay Chaksui. Hindi mo na ba namimiss si Inay? Kinabukasan ng umaga, nang paalis ka nakasama ang dalawang anak mong babae, papunta sa Liel Academy, tumingin ka kay Ai Lance na nasa tabi mo. Sasama ka rin ba? Laking gulat ni Ai Luanze. Pwede rin ba ako? Nagsabi ako sa punong guro ng Magic Willow Academy. Nahayaan ang mga anak kong babae na mag-aral doon. Maging kunwari kang anak ko na babae. Sa oras na yon, maaari mo ring gamitin ang oras doon. Para sa pagsasanay ng mga kayamanan. Ayos lang ba talaga ito? Ako'y isang maliit na tao lamang. Baka makapagsalita ako ng masama sa'yo. Hindi na naghintay si Sun Minzi na matapos. Diretso siyang nakipagputol. Kaya't ganito na ang napagpasyahan. Samahan mo si Zixuan. May tulungan din kayo. Hindi inasahan ni Sun Minzi na magkakaroon siya ng ganitong pagkakataon. Mabilis siyang yumuko ng 90 degrees sa'yo. Maraming salamat, senior. Dumating si Liu Yunin ng bigla. Kapatid na lalaki, kasama ko siguro. Nagawa na namin ang teleportation array na kailangan mo. Kailangan lang itong ayusin sa magkabilang panig, di ba? Tungkol dito, bigla kang nakaisip ng isang bagay. Tama, Yuni. Kung hindi ka magagalit, magkunwari ring anak ko, at sumali sa Magic Willow Academy. Sa ganitong pagkakakilanlan, maximize mo ang oras na kayamanan. Mas mabilis na makakaabot sa Emperor Realm. Nang marinig ito ni Liu Yuni, bigla siyang namula. Hindi ba ito masama? Sa edad kong ito, magagawa ko bang magpanggap na anak mo? Sa pagkakataong ito, umiti si Xiao Qingyi sa'yo. Ang kapal ng mukha mo, pwede nang itapat sa akin. Naiisip ko na yung matandang iyon. Kapag nakita niyang kasama mo ang dami mong anak na babae,
Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Lumingon ka kay Xiao Qingyi. Sinasabi ko lang na sumali ang mga anak na babae sa Magic Willow Academy. Hindi ko naman sinabi kung ilan. Kung gusto niyang magsisi, huli na. Nakita ni Lo Danhong na nagdadalawang isip pa si Liu Yunyi. Agad siyang nagmakaawa, aking estudyante. Sumagot ka na. Sa bilis ng oras na 300. Kahit ako, gusto ko ring gamitin ito. Tinaas mo ang sulok ng iyong bibig. Kung hindi mo naman alintana ang iyong mukha, maaari mo ring ipanggap na anak ko. Sige na, sige na. Mas mabuti pang hindi na ako makialam. Pagkalipas ng ilang sandali, kinagat ni Liu Yunyi ang kanyang ngipin. At nagpa siya. Sige, susubukan ko. Pagkalipas ng 15 minuto, dumating ang grupo sa Liumo Academy. Si Liu Xiu mismo ang bumati. Ngunit nang makita niyang may kasunod kang grupo ng mga babae, agad siyang nagkunot ng noo. Sino-sino ito? Itinuro mo ang nasa likod mo. Lahat ng babae maliban kay Xu Tianfei. Sila ay lahat aking mga anak na babae. Ayon sa kasunduan kagabi, pinasagutan mo sila ng rehistro para makasali sa akademya. Si Liu Xiu ay talagang napanganga. Parang mahuhulog ang panga sa lupa. Pinatong mo ang kamay mo sa balikat ni Liu Xiu. Huwag kang magulat, sila ay lahat aking mga anak na babae. Tahimik lang si Liu Xiu ng 2 minuto at kalahati bago siya nagsalita. Pinapahirapan mo ako sa ganitong paraan. Akala ko kagabi isa lang ang anak mong babae. Nag-iba ang ekspresyon mo. Ano, gusto mong hindi to pa rin ang sinabi mo? Biglang kumibot ang labi ni Liu Xiu. Hindi lang siya mali. Ang masama pa, hindi siya mananalo. Si Xiao Qingyi sa tabi. Agad na naintindihan kung ano ang ikinababahala ng matandang ito. Lao Liu, alam kong nag-aalala ka na baka hindi mo mapanatili ang iyong reputasyon. Ngunit, mayroon akong isang paraan na makikinabang ang lahat. Gusto mo bang marinig? Agad na umiling si Liu Xiu bilang tugon. May kasabihan na mas mabuting hindi magdusa ng labis. Huwag nang pahirapan ang iba. Pagkatapos sabihin ito, parang nagbukas ng bagong mundo sa isipan ni Liu Xiu. Ang kamay ay nagbago ng kanyang tono. Ito ay mga maliliit na bagay lamang. Pumunta kayo kay Vice Decano Lu Qingsu. Matutulungan kayong ayusin ang mga bagay na ito. Pagkatapos mong umalis, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Lu Qingsu ng isang mahirap na misyon. Pagkatapos, namula ang kanyang mukha. Hindi ko akalain na darating ang araw na gagawin ko ito. Ngunit talagang nakakatuwa. Sa kabilang dako, nang matanggap ni Lu Qingsu ang utos, nagmukha siyang madilim. Ngunit nang makita niyang dumarating ka kasama ang isang grupo ng tao, bigla siyang naging mapagpakumbaba. Dumating na kayo, inutusan na ako ng direktor. Hindi, lahat ng ito ay sarili kong ideya. Tutulungan ko kayong ayusin ang lahat. Pagkatapos magsindi ng insenso, mapagpakumbabang iniabot ni Lu Qingsu sa iyo ang 4 na identity token. Simula ngayon, hindi lang ito simbolo ng pagkakakilanlan ng mga anak mong babae. Mayroon din itong maraming maliliit na gamit. Siyempre, maraming mga function ay nangangailangan ng pag-recharge ng Magic Willow value sa token para magamit. Kaya iniisip ko, kung paano magagamit ng mga bata ang Space Treasure anumang oras. Ano ang dapat gawin? Na-upgrade ko na ang token ng 4. Pwede na silang pumunta doon kahit kailan, kahit saan. Pero kung gusto mong manatili sa loob ng kayamanang iyon ng oras at hindi lumabas, kailangan mo ng sapat na halaga ng Magic Willow. Biglang lumapit si Xu Tianfei. Sabihin mo, gaano karaming Magic Crystal ang kailangan para magamit ng mga bata ng tuloy-tuloy? Iniangat ni Lu Qingsu ang isang daliri. Bawat isa ay kailangan ng isang napakagandang Magic Crystal na katumbas ng isang maliit na target. Nang marinig ni Sun Minzi ang bilang na ito, napatulala na lang siya sa takot. 1 bilyong napakagandang Magic Crystal. Iyan ay yaman ng isang matagal ng malakas na emperador. Pero sa susunod na sandali, nakita niyang inihagis ni Xu Tianfei kay Lu Qingsu ang isang storage ring. May 10 bilyon dito sa loob. Hindi ko rin kayo papahirapan sa paaralan. Ang natitirang mga demonyong kristal ay ituring na para makapagpatayo kayo ng ilang silid-aralan. Nang marinig ito ni Lu Zixuan at Lu Miao Miao, sabay silang kumindat. Ang yaman ni Ontixu. Agad kang nagpadala ng mensahe kay Xiao Qingyi at nagtanong kung malaki ang negosyo ni Xu Tianfei nitong mga nakaraang taon. Tila hindi siya ganito kayaman dati, di ba? Bigla siyang naglabas ng 0 bilyon. Hindi man lang siya kumurap. Sabi ni Xiao Qingyi na may panghihinayang. Dati, ang isip ng tao ay nakatuon sa paghabol sa iyo. Kaya hindi siya nakapag-focus sa pamamahala ng kapangyarihan. Ngunit sa loob ng 1,000 taong pagkawala mo, medyo naglaan lang siya ng panahon. Bigla siyang umakyat sa nangungunang ranggo ng Mobus. Sa oras na ito, si Lu Qingsu ay sa wakas nakabawi mula sa pagkabigla. Akala ko ay nandito para magdala ng pasanin. Hindi ko inasahan na magiging ganito kasaya ang pasanin. Ayos. Agad kong itataas ang halaga ng Magic Willow ng mga batang ito sa pinakamataas na antas. Pagkatapos niyang sabihin yon, masigla siyang pumunta upang ayusin ang bagay na ito. Nagpapasalamat na tumingin kay Xu Tianfei. Sobrang gastos. Agad na sumilay ang banayad ng ngiti sa magandang mukha ni Xu Tianfei. Hindi naman malaking halaga ito. Kung kailangan mo pa ng Magic Crystal, sabihin mo lang sa akin. Kahit gaano karami, kaya kong ibigay. Sa oras na ito, magulo ang iyong damdamin. Mukhang, masyado akong may maling akala noon kay Xu Tianfei. Sa mga sandaling ito, narinig mo ulit ang boses ni Xiao Qingyi sa iyong tainga. Tingnan mo ang panlasa ng matandang ito. Hindi ba ako nagkamali? Si Xu Tianfei ay talagang mabuting babae. Ngayon, hindi mo na sinagot si Xiao Qingyi. Parang unti-unti mo nang tinatanggap si Xu Tianfei. Pagkalipas ng ilang sandali, agad na lumapit si Lu Qingsu sa iyo. Nailipat ko na ang Magic Crystal sa mga token ng iyong ilang anak na babae. Mula ngayon, kailangan na lamang nilang gamitin ang kanilang isip. Sa loob ng Time Reversal Willow,
upang magamit ang mga kayamanan ng oras. Tumango ka ng may kasiyahan. Pagkatapos, lumapit siya kina Lu Zixuan at iba pa, at mahina niyang sinabi, kung sakaling may hindi kayo masolusyonan sa akademya, at may problemang hindi malutas, pwede kayong dumiretso sa akin. Pagkalipas ng kalahating oras, dinala mo ang mga anak mong babae sa loob ng time-reversing magic willow. Tinitignan mo ang misteryosong training tower sa harap mo. Napaka-satisfied. Pumasok na kayo at maranasan ito. Huwag kalimutang umakyat sa pinakamataas na palapag ng Tor. Doon ang pinakamabilis na pag-unlad. 4 na tao ang seryosong tumango. Sa susunod na sandali, agad na nawala ang 4 sa kanilang kinaroroonan. Matapos ang insenso, muling bumalik ang 4 sa iyong harapan. Ano ang pakiramdam sa loob? Umiti ang 3 tao, si Lu Zixuan. Maganda. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Lu Miao Miao na may lungkot. Si Miao Miao ay nag-isa sa napakalaking espasyo. Medyo hindi siya komportable. Pinagsaluhan mo ang ulo ng iyong maliit na anak na babae. Kaya hintay na lang nating lumaki si Miao Miao bago siya dumaan dito para mag-ensayo. Tuwang-tuwa si Lu Miao Miao. Pagkatapos, sinabi mo kina Lu Zixuan at 2 pa. Dito na kayo mag-ensayo mula ngayon. Pero, huwag kayong masyadong umasa sa mahiwagang bagay na ito. Mas mabuti kung tuwing umaga ay pupunta kayo sa klase. Tapos sa hapon dito kayo mag-ensayo. Sa gabi, magpa-teleport na lang pauwi para magpahinga. 3 tao ang seryosong tumango. Kaya't hindi na sila nakapaghintay na muling pumasok sa Tower of Cultivation. Dumating ang oras ng gabi. Matapos mag-teleport sina Lu Zixuan at ang iba pabalik sa bakuran. Hindi na nila kayang pigilin ang kanilang kasiyahan. Kaya Minzi, nakaabot ako ng 3 antas ng pagsasanay. Ang sarap. Malalim na huminga si Liu Yuni. Hindi lang ako nakalagpas sa isang maliit na antas. Napag-aralan ko pa ng lubusan. Ang mga formation na dati kong hindi maintindihan. Ako rin ay nakalagpas ng 3 antas ng lakas. Ngunit habang lubos na nagagalak ang 3, biglang napansin ni Liu Yuni na may mensahe ang kapatid niya para sa kanya. Sa isang silid sa Xiangsu. Nagmamadali si Lu Zengran na nagtanong, Tio, hindi pa ba nakakonekta si Tia? Sa mga sandaling ito, hindi na siya makapaghintay na ipagmalaki ang kanyang kapatid na babae. Marahil abala siya sa ibang bagay. Ano ba talaga ang kailangan mong sabihin sa iyong kapatid? Sabi ni Lu Zengran na may ngiti sa kanyang mukha. Tio, ngayon, sa wakas ay matagumpay akong nakapasok sa pinakamalakas na paaralan sa Xiangsu. Paaralang Qinshan. At, nasa isang espasyo ng pagsasanay na may daloy ng oras na 30 ako. Nagsanay ng 2 oras. Diretso akong nakalampas sa isang maliit na antas. Sobrang saya. Nang marinig ito ni Liu Xuanyu, agad niyang naintindihan ang maliit na plano ni Lu Zengran. Pagkatapos ay napangiti na lang siya nang walang magawa. Talagang magaling ang nanay mo, Nagawa ka pa niyang ipasok sa Qinshan Academy. Pagdating dito, bigla siyang may naalala. Tama nga pala, kilala mo ba ang isang guro sa akademi niyo? Tinatawag na Nangong yun. Siyempre, siya ang pinakapopular na guro sa Qinshan Academy. Tumingala si Liu Xuanyu at tumawa ng malakas. Siya ang diyosa ng tiyuhin ko. Pagkatapos ay nagbuntong hininga siya. Sayang, mukhang hindi ko na siya mahahabol sa buong buhay ko. Agad na nag-alala si Lu Zengran at nagbigay ng aliw. Mukhang hindi pa kasal si Nangong yun sa iba. Sa totoo lang, mayroon ka pang pagkakataon. Narinig ni Liu Xuanyu ito, at malalim na bumuntong hininga siya. Zengran, bata ka pa, may mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. Si Nangong yun ay nagmula sa isa sa pinakamalakas na pamilya sa Xiangsu. Pamilya ng Nangong. At ang aking pinagmulan ay talagang napakababa kumpara sa kanya. Wala kaming posibilidad sa katunayan. Pagdating dito, nais niyang sampalin ang sarili. Kung sana nakilala niya ang perpektong bayaw noon. Maaaring hindi pa karapat-dapat si Nangong yun sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang kumislap ang mga mata ni Liu Xuanyu. Dahil napansin niyang konektado na ang Jade na pangkomunikasyon. Ate, kumusta na ang sitwasyon dyan sa'yo? Galit na sinabi ni Liu Yuni. Ano bang sitwasyon ang meron ako? Ikaw ang may kailangan, bilisan mo. Mukhang napakaawa ni Liu Xuanyu. Ate, hindi mo ba ako pwedeng tratuhin ng mas mabait? At saka, may gusto sanang sabihin si Zengran sa'yo. Dahil dito, puno ng pag-asa si Lu Zengran na nagtanong, Tita, nandyan ba ang ate ko? Ngunit narinig nilang muli mula sa kabila. Anong kailangan mo? Kung may kailangan, sabihin mo na. Narinig ni Lu Zengran ang boses ng kanyang ate. Agad na naging masigla. Ate, pakinggan mo ako. Ngayon, sumali ako sa Qinshan Academy. At ginamit ko pa ang 130 na oras na kayamanan doon. Sa isang hapon, agad akong nakalagpas sa isang maliit na antas. Narinig ni Lu Zixuan. Nakangiti siya. Talaga, ang galing mo. Nakatanggap ng papuri mula sa kapatid na babae si Lu Zengran. Mayroon siyang malaking pakiramdam ng tagumpay. Lahat ng ito ay dahil kay Inang. Pagkarinig ni Lu Zixuan, agad siyang nagalit. Lu Zengran, mukhang ayaw mo nang kilalanin akong kapatid na babae. Kailangan mo pang banggitin siya sa harap ko. Nagalit na si Lu Zengran sa puntong ito. Kahit na hindi mo ako kilalanin bilang kapatid sa hinaharap. Kailangan kong sabihin, kung patuloy kang mananatili sa mundo ng demonyo, walang ganitong mga yaman mula sa ating ina. Lalong lalaki ang agwat sa pagitan natin. Kung hindi ka naniniwala, pagkatapos ng 2 buwan, pupunta ako sa mundo ng mga demonyo para patunayan ito sa iyo. Gusto sanang tumutol ni Lu Zixuan. Ngunit nang marinig na ang kanyang hangal na kapatid na lalaki ay pupunta ng personal. Muli siyang napangiti ng bahagya. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Laging welcome. Sana lang ay huwag kang dumating ng masyadong huli. Baka mas magaling pa si Miao Miao kaysa sayo. Pagkatapos ay biglang huminto ang komunikasyon. Sa puntong ito, si Lu Zengran ay talagang nagalit na. Gusto na niyang pumunta sa Demon Realm agad. Samantala, sa isang malaking bulwagan sa Fairy Realm, si Liu Ruyan,
Siguradong masaya si Zengran na pumasok sa Qinshan Academy ngayon. Ipinakita ni Liu Ruyan ang kanyang kamay bilang pagbati. Ito ay dahil sa tulong ng guro. Ako ay isang tagapagsalita lamang. Sila ay maaaring sumang-ayon. Karamihan dito ay dahil sa iyong talento. Napakalaki ng iyong potensyal. Sa hinaharap, tiyak na makakamit mo ang ruro. Ngunit ngayon, may isang bagong problema na lumitaw. Guro, mangyaring ipahayag. Kanto ng bibig ni Lin Qingsui. Nabahagyang umangat sa isang hindi nakikita na anggulo. Ang problema ay ang iyong talento ay labis na nakakatakot. Kung patuloy kang papayagan na lumago, maaaring makaapekto ito sa kanilang katayuan sa Xiangsu. Kaya ang ilang pamilya, nais na palalimin ang kanilang relasyon sa iyo ng maaga. Si Liu Ruyan ay labis na nagulat. Guro, hindi mo ba sinabi na dapat kong putulin ang ugnayang lalaki at babae? Dapat ko bang talikuran ang ganitong relasyon? Nakita ni Lin Qingsui ito. Agad na pinutol ang usapan. Ruyan, pakiusap, pakinggan mo muna ang sinasabi ng guro. Nabanggit ko na rin ito sa ilang pamilya noon. Noong una, ayaw nilang kumilos. Ngunit sa pamamagitan ng aking pagsisikap, sa wakas, nakagawa rin sila ng kompromiso. At makakatulong ito sa ating mga plano sa hinaharap. Malalim na huminga si Liu Ruyan. Ano ang balak nila? Kung pipili ka ng tig-dalawa mula sa kanilang pamilya, upang maging iyong mga direktang disipulo, maaari nang sabihin na may malalim na ugnayan sila sa iyo. Siyempre, magiging kampante na sila. Nag-atubili si Liu Ruyan sandali bago umalis. Susunod ako sa guro. Ayos lang. Pupunta na ako ngayon para ayusin ito. Pagkatapos, lumingon si Lin Qingsui. Ipinakita ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Liu Ruyan, huwag mong isipin na makakatakas ka sa aking kontrol. Matapos ang 2 araw ng mainit na pakikipag-ugnayan sa mundo ng demonyo, natagpuan ka ni Xu Tianfei. Sa mga nakaraang araw, kailangan kong bumalik sa pamilya upang ayusin ang ilang bagay. Hindi ko rin alam kung gaano ako katagal mawawala. Sa narinig mo, hindi mo maiwasang makaramdam ng kaunting kalungkutan. Kung dati, siguradong sabik ka na siyang umalis. Sige, pero tandaan na ayusin ang mga bagay bago ka bumalik. Si Xu Tianfei ay may bahagyang pamumula sa pisngi. Nararamdaman niyang ang kanyang pagsisikap ay kinilala mo. Tama, mas mabuti pang sabihin mo kay Miao Miao bago ka umalis. Ngayon, sa tuwing umuwi ang batang ito, ang unang tanong niya ay kung nasaan ka. Hindi na siya pumupunta sa akin. Si Xu Tianfei ay natatawang tinakpan ang kanyang bibig. Matapos ang isang araw ng bata sa akademya, marahil ay naiinip na, kaya't pagbalik niya, tumakbo siya papunta sa akin. Nahiya kang umiti. Pagkatapos ay seryoso kang nagsalita. Kung may mga bagay kang mahirap ayusin pagbalik mo, tandaan mong ipaalam sa akin. Si Xu Tianfei ay tumango na parang isang maliit na babae. Ngunit sa mga sandaling ito, nakatayo sa tabi, na may mukhang basto si Xiao Qingyi ay biglang tumingin sa langit. Oh, mukhang dumating pa rin ang iyong disipulo. Mukhang magkakaroon tayo ng magandang palabas. Pagkatapos, isang lalaki ang lumabas mula sa kawalang saysay. Looking An. Ibigay mo ang buhay mo. Sa isang iglap, bigla kang lumitaw sa kalangitan. Xiao Xuanzi, medyo hindi ka na gumagalang sa guro. Paano mo magagawang tawagin ang buong pangalan ng iyong guro? Wala akong guro. Sige, mali ako noon, hindi ba sapat iyon? Huwag ka nang magalit. Sumigaw si Li Kangxuan. Kung aamin ng pagkakamali, dapat may tamang pag-ugali. Lumuhod ka at kantahin mo ang Zhengfu para sa akin ngayon. Pwede kitang patawarin ngayon at hindi ka patayin. Ang yabang mo pa rin, bata ka. Mukhang kailangan talaga kitang turuan ng leksyon ngayon. Tingnan natin kung kaya mo ba talaga. Pagkasabi pa lang, sa kamay ni Li Kangxuan, biglang lumitaw ang isang nakakatakot na mahabang espada. Nakita mong nagulat ka. Saan mo nakuha ang tabak na ito, bata? Si Li Kangxuan ay may ngiti sa kanyang mukha. Ang tabak na ito ay hindi lamang kayang makipagsabayan sa iyong mahiwagang armas. Ngunit sa ngayon, ang aking lakas ay lampas na sa iyo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mga pagdurusa na dinanas ko sa mga nakaraang taon. Nakaangat ang iyong labi. Sige, kung talagang gusto mong maging rebelde sa guro, susuportahan kita. At sa sandaling ito sa bakuran, agad na kumuha si Xiao Qingyi ng pakwan. Magsisimula na ang magandang palabas. Gusto mo bang kumain din ng isang piraso? Hindi pinansin ni Xu Tianfei si Xiao Qingyi. Talagang mas lumakas na si Li Kangxuan. Mula sa ipinapakitang aura niya, halos kapareho na siya ng dati niyang sarili. Tama nga iyon. Napangisi si Xiao Qingyi. Pero kahit gaano pa lumakas si Xiao Xuanzi, wala ring silbi. Habang nag-uusap ang dalawa, ang dalawang tao sa langit ay naglalaban ng matindi. Nang makita ito ni Xiao Qingyi, agad niyang binuksan ang depensang harang. At pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas sa langit, kayo. Seryoso na ba talaga kayo? Kung gusto niyong maglaban, lumayo kayo. Huwag niyong sirain ang tirahan ko. Pero ang dalawang tao sa langit ay hindi man lang tumigil. Matapos ang mahigit 2 minuto at kalahati, ay nakita si Li Kangxuan na nakaluhod sa kalangitan na may pasa sa mukha. Impossible. Sinasabi kong nahabol ko na ang iyong lakas. Tinitingnan ang kanyang estudyanteng tila napasuko. Talagang malapit ka nang makahabol sa dati kong sarili. Sa bagay na ito, dapat kitang purihin. Sa mga nakaraang taon, talagang nagsikap ka. Biglang namula ang mga mata ni Li Kangxuan. Hindi ko kailangan ng iyong pag-apruba. Pagkatapos, naglalabas siya ng itim na demonyong enerhiya. Sinasadyang pinapalo niya ang kanyang dibdib ng isang suntok. Ang peklat na kinain ng panahon. Naaalala mo ba ang peklat na ito? Noong una, ikaw ang nagligtas sa akin mula sa mga tao. Binigyan mo ako ng pag-asa na mabuhay. Ang hirap kong makaalis mula sa mga malulungkot na alaala na yon. Pero sa mismong panahong ito, ikaw pa ang walang awang iniwan ako. Sa mga taon na lumipas, tuwing naaalala kita, ang mga sugat ay nagpapahirap sa akin ng labis. Alam mo ba kung paano ako nabuhay nitong mga taon na ito?
Bakit mo ako iniwan noon? Bakit ka umalis nang walang paalam? Sinasadya kitang kamuhian. Ang mga salitang ito na naipon sa puso sa loob ng libu-libong taon. Si Li Kangsuan ay hindi na nakapagpigil at umiyak ng malakas. Wala nang natirang anyo ng demonyo. Nakita mo ito at huminga ka ng malalim. Pagkatapos ay hinaplos mo ang ulo ni Li Kangsuan. Parang noong una kayong nagkita. Bumalik si Xiao Xuanzai para sa guro niya. Hindi na ako alis kailanman. Naramdaman ko ulit ang matagal ko nang hindi nararanasang haplos sa aking ulo. Ang pinakamatinding galit sa puso ni Li Kangsuan ay biglang naglaho at nadurog. Sige na, tama na. Huwag ka nang umiyak, ang laki-laki mo na. Parang bata ka pa rin. Hindi ka ba nahihiya? Isang kisap mata lang. Ang guro at estudyante ay nagkasundo na at nakaupo sa batong pavilion, na masayang nag-uusap. Sa gitna nito, dumating si Xu Tianfei upang magpaalam, at nagbigay ng tagubilin, na regular siyang magpapadala ng masasarap na pagkain kay Miao Miao. Dumating ang gabi, at si Miao Miao ay bumalik mula sa akademya. Agad siyang tumakbo papunta sa iyo habang sumisigaw. Tatay, bumalik na si Miao Miao. Bakit wala si Chakshu? Kakaabot lang niya sa shouting. Nakatitig siya gamit ang malalaking mata. Sa tabi mo si Li Kangsuan. Aba, tatay. Sino itong kuya na ito? Ang malamig at kaakit-akit na mukha ni Li Kangsuan ay biglang nagbago. Naging isang meme. Guro, ito ang iyong anak na babae. Tinawag mo si Miao Miao upang lumapit siya. Ang buong pangalan niya ay Li Kangsuan. Dito sa Demon Realm, tinatawag siya ng iba bilang ang nag-iisang Demon Emperor. Siya ay aking disipulo. Parang kalahating anak na rin siya ng ama mo. Tawagin mo na lang siyang Kuya Xuan. Pumikit-pikit si Lu Miao Miao gamit ang malalaking mata niya. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malapad. Hello, Kuya Xuan. Ako si Lu Miao Miao. Natutuwa akong makilala ka. Nakatayo lang si Li Kangsuan sa lugar, tulala ang tingin. Parang hindi pa rin makapaniwala. Hoy, batang pilyo. Binabati ka ng anak ko. Magpakita ka naman ng reaksyon. Si Li Kangsuan ay parang isang mahiyain na binata. Ah, kamusta? Ako si Li Kangsuan. Ikinalulugod kitang makilala. Dito, si Lu Miao Miao ay lumapit kay Li Kangsuan. Wow, napansin ni Miao Miao na ang gwapo ni Xuanje. Halika, Xuanje, yakap. Muli, nag-freeze si Li Kangsuan. Agad na namula ang kanyang pisngi. Sa sandaling ito, nahanap ni Lu Miao Miao ang tamang pagkakataon. Isang bigla ang hinawakan niya ang kanyang kamay. Hindi napigilan ni Li Kangsuan ang paglunok ng laway. Sa puso niya, sumisigaw siya ng sino ang tutulong sa akin. Pero hindi siya binigyan ni Lu Miao Miao ng pagkakataong huminga. Kaya hinawakan niya ang mga kamay ni Li Kangsuan. Sinimulan niyang alugin ito. Kuya Xuan, may nagsabi na ba sa'yo na ang gwapo mo? Sa mga sandaling ito, si Li Kangsuan. Gusto na niyang lumuhod sa harap ng batang prinsesa. Pakiramdam niya ay lubos na siyang kontrolado. Napangiti na lang siya at tumango. Tama, tama. Hindi nagkakamali si Miao Miao. Sa mga sandaling iyon, may isang tao na lumapit mula sa malayo. Agad tumakbo si Lu Miao Miao papunta roon. Sa wakas, nakahinda ng maluwag si Li Kangsuan. Sa wakas, dumating na ang tagapagligtas. Kaya tumingin siyang mabuti ulit. Bigla siyang kinabahan. Ate, dali, lumapit ka. Ito si Kuya Xuan. Siya ang alagad ni tatay. Nang marinig niya ito, tuluyan nang nawala ang pag-asa ni Li Kangsuan. Hindi ito tagapagligtas sa simula pa lang. Ito'y parang mas lumala pa. Agad nang umiti si Lu Zixuan kay Li Kangsuan. Kumusta, Kuya Xuan? Ako si Lu Zixuan. Masaya akong makilala ka. Ngayon ay medyo may karanasan na si Li Kangsuan. Ako si Li Kangsuan. Natutuwa rin akong makilala ka. Nakakatuwang makita na mabilis na nakakaangkop ang aking disipulo. Talagang masaya ka. Kung sakaling may mga problema si Zixuan sa kanyang pagsasanay, maaari rin siyang humingi ng tulong kay Kuya Xuan. Magaling siya sa kanyang kakayahan. Tumango si Lu Zixuan. Pagkatapos ay bigla siyang umiti. Tay, ngayong araw may nakilala kaming isang gwapong kaibigan sa akademya. Kasing gwapo siya ni Kuya Xuan. At nagkasundo pa kaming magsama sa mga pagsubok sa hinaharap. Nang marinig mo ito, biglang nanigas ang ngiti sa iyong mukha. Gwapong kaibigan. Bigla kang nakaramdam ng masamang kutob. Babala, dilaw ang buhok. Sinikap mong magsalita ng may kalmado. Talaga, ano ang tawag niyo sa bagong kaibigan na ito? Murong Hua. Nang marinig ang pangalang ito, kumilos ang iyong labi. Hindi ba't si Huang Mao iyon? Ngunit sa oras na iyon, biglang kinamot ni Li Kangsuan ang kanyang ulo. Sinabi niyang Murong Hua ba? Mukhang pamilyar ako sa pangalang ito. Mukhang okay naman ang kanilang pamilya sa mundo ng mahika. Narinig mo na ito? Bigla akong nagkaroon ng ideya. Minsan lang na may kaibigan ka sa mundo ng mahika, Zixuan. Bakit hindi niyo siya dalhin dito isang araw para kumain? Kailangan mo talagang makita kung ano ang kalagayan ng batang ito. Kung talagang si Huang Mao, dapat itong pigilin sa kanyang pagsilang. Nagkaroon ng bahagyang hiya sa mukha ni Lu Zixuan. Kakakilala lang natin. Maghintay tayong maging mas pamilyar. Tahimik ka sa pagkakataong iyon. Naku, nahihiya ang anak na babae. Pinigilan mo ang pagkabahala sa iyong puso. Sige, maghintay tayong maging pamilyar muna. Magdala ng pagkain para sa pamilya. Tumango si Lu Zixuan. Pagkatapos ay sumigaw ka ng malakas, Lao Xiao. Magluto ka ng masarap na pagkain ngayong gabi. Bihira lang tayong magkakasama. Mag-enjoy tayo sa pagkain at kasiyahan ngayong gabi. Masaya at masigla ang atmosfera sa hapunan. Nagawa na rin ni Li Kangsuan ang layunin ng paglalakbay na ito. Pagkatapos ng hapunan, lumapit sa iyo si Li Kangsuan. Malalim siyang napabuntong hininga. Bakit parang ayaw mong samahan ng bata? Napangiti si Li Kangsuan ng alanganin. Wala naman. Medyo hindi lang ako sanay. Pagkatapos ng mga gawain sa Magic Palace, bumisita ka lagi sa akin. Medyo nahihiya si Li Kangsuan at tumango. Kung ganon, guro. Uwi na po muna ako ngayon. May kailangan pa po akong asikasuhin. Tinapik mo sa balikat si Li Kangsuan.
Salamat sa iyong pagsisikap. Alam mong malinaw. Kung gusto mong maging mahusay na Diyos ng demonyo, marami kang dapat ayusin. Matapos umalis si Li Kangxuan, biglang lumabas si Lu Miao Miao mula sa kwarto. Tatay, umalis na si Xuanje. May mga bagay pa siyang kailangang ayusin. Bakit parang masaya ka sa kanya, tatay? Siyempre, kontento ako sa ipinakita ng aking anak na babae kanina. Ngunit nakakatawang isipin, ang sariling anak na babae ay hindi naman ganoon makipag-ugnayan sa isang estranghero noon. Ngunit sinabi ni Miao Miao, nararamdaman kong gusto ng tatay si Kuya Xuan. Kaya gusto ko rin siya. Nararamdaman mo ba talaga? Tumango si Lu Miao Miao ng mariin. Pagkatapos nito, biglang lumitaw ang bahagyang awa sa kanyang maliit na mukha. Pero lalo na noong una kong nakita si Kuya Xuan. Napansin kong napakalungkot at kawawa siya sa loob. Kaya gusto ko siyang makasama at makipaglaro sa kanya. Napahinto ka sa sinabi niya. Kawawa. Nararamdaman kong palagi siyang malungkot. Nakakunot ang iyong noo. Itong batang babae. Anong pakiramdam ito? Mayroon bang espesyal na kakayahan? Si Lu Miao Miao ay humiling na nakakunot ang labi. Tay, sana ay madalas na pumunta si Jej Xuan dito. Ayaw kong malungkot si Jej Xuan muli.